Aksidente kong nakuha ang 12 na mga talisman ng banal na Panginoon. Ngunit ang pesting sistema ay pinayagan lang akong pumili ng isa mula rito. Ang natitira ay kailangang i-unlock sa pamamagitan ng pagkamit ng reputation points. Nag-isip ako ng matagal. Sa huli, pinili ko ang talisman ng kabayo. Inisip ko na sa kakayahan nitong pagalingin ang lahat ng sakit. Maging isang mahiwagang manggagamot sa modernong lungsod. Ngunit nang pag-isipan ko ng mabuti, may mali. Dahil sa modernong lipunan, ang pagpapakita ng ganitong sobrang kapangyarihan ay katumbas ng paghahanap ng kamatayan. Buti na lang at medyo mabait ang sistema. Direkta itong nagbukas ng isang portal patungo sa sinaunang kakaibang daigdig. Biglang pumasok sa isip ko ang isang matapang na ideya. Sa halip na maging limitado sa modernong panahon, mas mabuting magpanggap bilang isang immortal na ermitanyo sa sinaunang panahon. Gamitin ang banal na kapangyarihan upang makaipon ng reputasyon. Hindi ba't maganda yon? Gawin na agad. Bumili agad ako ng sinaunang damit at iba't ibang kagamitan. Matapos suriin ang lahat, isang hakbang ang ginawa ko papasok sa portal. Muli kong iminulat ang aking mga mata. Ako ay nasa magkakabit-kabit na malalim na bundok ng kakaibang daigdig. Nakatayo sa tuktok ng bundok. Kinuha ko ang teleskopyo at tumingin sa paligid. Natagpuan ko ang isang nayon na hindi kalayuan. Ngunit hindi ako magiging tanga, na direktang bumaba at magpakita. Ang isang immortal ay dapat may itsura ng immortal. Kailangan ng mga mortal ay kusang lumapit upang ipakita ang aking pagkatao. Ibinuka ko ang inihandang dry eye spray. Sa gitna ng bundok, biglang bumalot ang ulap at ambon. Puno ng banal na enerhiya. Pagkatapos, pinindot ko ang switch ng malakas na spotlight. Isang nakakabulag na puting liwanag mula sa tuktok ng bundok ang tumama sa langit. Napakakapansin-pansin. Sa oras na yon, sa nayon ng King Jan sa paanan ng bundok, si Alcalde Mauro Santos ay may malungkot na mukha. Ito ay dating isang tahimik at payapang maliit na nayon. Ngunit mahigit 10 araw na ang nakalilipas. Isang biglaang salot ang sumira sa katahimikan. Alcalde Zeu, ikaw ang pinaka-edukado sa nayon. Pakitulungan akong iligtas ang aking anak na babae. Si Nian Yan. Ang mga ngaso na si Miguel Garcia ay lumuhod ng malakas. Nakaluhod. Umiiyak siya ng malakas. Ang dalagitang Nian Yan sa tabi niya ay may kulay lila at bughaw na mukha. Puno ng malamig na pawis ang kanyang katawan. Nasa bingit na ng kamatayan. Walang gamot ang salot na ito. Maliban kung may isang immortal na bumaba mula sa langit. Saka lamang magkakaroon ng pag-asa. Sa sandaling iyon, biglang may sinag ng liwanag na lumabas mula sa bundok. Namangha ang lahat sa tanawing ito, pinuno ng nayon. Iyon ay isang tanda ng magandang kapalaran. Tumitig si Mauro Santos sa itaas. Puno ng pagkamangha ang kanyang mga mata. Sadyang nagpakita nga ba ang isang immortal? Halina. Tayo ay pumunta at tingnan. Ang mga may sakit na taga-nayon. Nagpupumilit na tumayo. Nag-agawan sa pagtulong sa isa't isa patungo sa paanan ng bundok. Umakyat tayo sa bundok upang hilingin sa immortal na iligtas tayo. Sa oras na yon, biglang sumigaw si Mauro Santos. Huwag kayong magmadali. Ang tuktok na iyon ay hindi bababa sa 7 hanggang 8 kilometro ang layo. Paano ninyo mapupunta ang inyong mga katawang halos patay na? At sa gabi, panahon ng paglabas ng mga mababangis na hayop. Napakadelikado. Mas mabuting maghintay hanggang madaling araw bago pumunta, mas ligtas. Ang mga taga-nayon ay nag-atubili. Ngunit biglang tumayo si Miguel Garcia. Punong na yon kung maghihintay tayo hanggang madaling araw. Ang immortal ay malamang nawala na. Ang aking anak na babae at ang mga kababayan ay hindi na makapaghintay. Ako ay isang mangangaso. Pamilyar ako sa mga daan sa bundok. Akyat muna ako sa bundok upang maghanap ng daan. Tiyak na hihilingin ko sa immortal na bumaba upang iligtas ang nayon. Bagamat puno ng pag-aalala si Mauro Santos, wala siyang ibang magagawa. Tumango na lang siya at nagpaalala. Tandaan, mag-ingat ka sa iyong mga hakbang. Huwag kang mag-alala. Tiyak na hindi ko ipagkakaila ang tiwala ng mga kababayan. Kinuha ni Miguel Garcia ang kanyang itak. Sinindihan ang kanyang sulo. Tumakbo patungo sa malalim na bundok. Samantala, sa pamamagitan ng teleskopyo, pinagmamasdan ko ang bawat kilos ng mga taga-nayon sa ibaba. Hindi na maitago ang ngiti sa aking mga labi. Sa wakas ay nakagat na ang isda. Pumili ako ng isang patag na bato at naupo na naka-cross legs. Nag-anyong isang immortal na walang pakialam sa mundo. Sa kabilang banda, si Miguel Garcia, bit-bit ang kanyang sulo, humahangos na tumakbo patungo sa paanan ng bundok. Ngunit sa sandaling iyon, isang matinding sigaw ng mabangis na hayop ang umalingaw-ngaw. Sumunod, dose-dosenang mga lobo ang sumugod mula sa kabubatan. Ngunit naghintay ng matagal. Wala namang taong umakyat sa bundok. Nabalisa ang aking puso. Baka may nangyaring hindi inaasahan. May kaba sa aking dibdib. Kinuha ko ang drone at pinalipad pababa ng bundok. Ang nakita sa screen ay nagpabilis ng tibok ng puso ko. Si Ximen ay napalibutan ng dose-dosenang lobo sa gilid ng bundok. Kaya't wala na siyang urungan. Humakbang siya pabalik na may dalang palakol, puno ng desperasyon, masama na ito. Kung mamatay ang taong ito sa bundok, masasayang ang lahat ng aking plano. Sa oras na yon, ang sulo ni Ximen ay matagal nang namatay.
At siya ay sugatan sa katawan. Nakatingin sa paligid ng mga lobo na pumapalibot. Puro pagsisisi na lamang ang nasa kanyang puso. Amanin yan. Patawad. Hindi mo nayahon ang immortal. Nang maghanda siyang lumaban hanggang kamatayan. Isang nakakabinging malakas na putok ang biglang pumunit sa dilim ng gabi. Agad na sumabog ang ulo ng hari ng mga lobo. Natahimik din ang mga lobo. At umatras silang lahat. Ito ba ay salamangka ng immortal? Sa susunod na segundo, isang figurang nakasuot ng puting damit ang dumating sa gitna ng ambon. May hawak na kakaibang hugis na bakal na sandata. Hayop, naglalakas loob kang manggulo sa aking nasasakupan. Bagaman natahimik ang mga lobo, hindi pa sila tuluyang umalis. Tila nag-aatubili kung magpapatuloy sa pag-atake. Nang makita ito, hindi ako nagdalawang isip. Muli kong itinaas ang aking sandata. Isang malakas na putok ang sumunod. Isang lobo ang bumagsak sa lupa. Lubos na natakot ang mga lobo. Nagkawatak-watak na tumakas. Si Shimen ay nakatitig sa eksenang nasa harap niya. Lubos na nagulat, napaluhod siya. Salamat sa immortal sa pagligtas sa akin. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi. Ang pagkahilo at pagduduwal dulot ng malubhang sugat. Dumiretso siyang bumagsak sa lupa. Gamutin muna kita. Itinaas ko ang aking kamay at isang anino ng simbolo ng kabayo ang kumislap sa aking mga mata. Agad na lumitaw ang isang lila na banal na liwanag bumagsak sa kanya. Naramdaman ni Shimen na isang mainit na agos ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang sugat na naikalmot kanina ay biglang gumaling. Pati ang mga sintomas ng salot ay nawala ng walang bakas. Sunod-sunod siyang yumukod. Immortal, ang iyong kapangyarihan ay sumasakop sa daigdig, ako'y isang hamak. Lubos akong nagpapasalamat. Sa aking loob, ako ay lihim na natuwa. Ngunit ang aking mukha ay nanatiling malamig. Ikaw, isang mortal, ay pumapasok sa bundok sa hating gabi. Para sa anong dahilan? Immortal. Kami ay mga mamamayan ng nayon ng Qingjian sa paanan ng bundok. Ang nayon ay biglang sinalanta ng salot. Marami ang namatay at nasugatan. Hinihiling namin sa immortal na mahabag at iligtas ang lahat ng tao sa nayon. Sinadya kong kunot ang aking noo. Nagkunwaring malayo. Ang immortal at mortal ay may pagitan. Ako ay hindi dapat makialam sa mga sanhi at bunga ng mundong mortal. Immortal, ang mga tao sa nayon ay pawang mga inosenteng mamamayan. Hinihiling namin na ikaw ay mahabag at iligtas kami. Nang makita ko yon, tumigil na ako sa pagpapanggap. Kumuha ako ng isang pilak puting tableta mula sa aking dibdib. Ito ang kinida na aking pinagsumikapang gawin. Ito ay matutunaw sa tubig. Ipamahagi ito sa lahat ng tao sa nayon at inumin upang malutas ang salot na ito. Immortal, tiyak na gagawin ko yon. Hindi ako maglalakas loob na magpabaya kahit kaunti. Nang siya ay maghahanda ng bumaba ng bundok, bigla akong nagsalita, sandali lang. Immortal, meron pa ba kayong ibang utos? Masyado akong nag-focus sa pagpapanggap bilang immortal. Muntik ko nang makalimutang mag-imbestiga tungkol sa mundong ito. Sa pag-isip nyon, ako ay nagtanong ng may malamig na tono, ako. Nanirahan ng maraming taon. Hindi nakikialam sa mga gawain ng mundo. Ano ang kasalukuyang pangalan ng taon? Aling mahalikang pamilya ang namamahala sa mundo, immortal. Ako'y isang magaspang na tao sa bundok. Hindi nauunawaan ang mga usaping pampamahalaan. Tanging alam ko na ang kasalukuyang mundo ay pinamumunuan ng pamilya Zhao. Nang malaman ko na ito ay mundo ng Zhao, sa aking isipan ay mayroon akong halos ideya. Ang aking mukha ay hindi nagpakita ng anumang pagbabago. Ako ay nagtanong lamang ng basta-basta. Si Miguel Garcia ay mabilis na nagsabi nang makita yon. Tiyak na alam mo ang mga dakilang bagay sa mundo. Pagbaba ko ng bundok, papapuntahin ko siya upang yumukod sa iyo, immortal. Siya nga pala, immortal. Pagbaba ko ng bundok, nais kong magtayo ng isang altar para sa iyo. Araw-araw na pagsamba. Bilang pasasalamat sa inyong pagliligtas sa aking buhay. Hindi ko alam kung ano ang inyong banal na titulo. Ako'y nakaramdam ng pag-udyok. Dahil kailangan kong magtatag ng otoridad sa mundong ito. Kailangan ko talaga ng isang maingay na pangalan. Dahil ang kapangyarihan ng 12 anting-anting ay nagmula sa isa sa 8 demonyong si Shendu. Kaya't ang aking titulo ay tawagin Shendu rin. Sa pag-isip na yon, bahagya akong nag-angat ng aking mga mata. Ako ay si Shendu, umalis na kayo. Huwag mag-aksaya ng oras. Si Miguel Garcia ay mabilis na tumayo. Maingat na dinala ang banal na gamot pababa ng bundok. Pinagmamasdan ang kanyang papalayong anino. Bahagya akong umiti. Ang bisa ng gamot ay dumaloy sa buong katawan. Ang mga sugat ay agad gumaling. Lahat ng sintomas ay nawala. Narinig ko ang mga taga-nayon na sabik na naghihintay. At sa oras na yon, nagkaroon ng mabilis na yapak mula sa malayo. Ang figura ni Miguel Garcia ay unti-unting naging malinaw mula sa dilim. Nakita ko ang immortal. Ito ang banal na gamot na ibinigay ng immortal. Ihalo sa tubig at inumin upang mawala ang salot. Ang kapitan ng nayon na si Mauro Santos ay lumapit. Sigurado ka bang tunay na immortal? Hindi ba isang engkanto ng bundok? O isang halimaw na nag-anyong tao, kapitan? Immortal. Isang kilos lamang at pinatay ang mga lobo.
At agad na pinagaling ang aking sugat at salot, walang kasinungalingan. Tinanggal ni Miguel Garcia ang kanyang damit. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay wala na. Matapos suriin ni Mauro Santos, wala nang pagdududa sa kanyang puso. Dahil ang immortal ay may banal na kapangyarihan. Susundin natin ito. Sa pagsasabing iyon, kumuha siya ng isang malaking palanggana ng tubig. Inilagay ang banal na gamot dito. Lahat ay pumila. Bawat tao ay inom ng isang mangkok ng tubig. Huwag kumuha ng labis. Matapos inumin ng lahat ang banal na tubig. Nadama nila ang gaan ng kanilang katawan. Lahat ng sakit ay nawala. Sa loob lamang ng isang oras. Ang salot ng buong nayon ay ganap na gumaling. Sa nayon ay biglang sumabog ang nakakabinging hiyaw ng kagalakan. Ang mahiwagang tubig na ito ay tunay na himala. Miguel Garcia, ano ang pangalan ng immortal? Kailangan nating malaman ang pangalan ng immortal. Upang lubos tayong magpasalamat at mag-alay. Ang immortal ay nagpakilala bilang banal na Panginoon. Ang kanyang pangalan ay Celia Santos. Tama, iniutos din ng immortal na ang pinuno ng nayon ay pumunta sa bundok upang makipagkita sa kanya. Dahil ito ay isang immortal. May kautusan, ako'y natural na aakyat sa bundok upang dumalaw. Mabilis na dumating ang ikalawang araw. Pagkagising, nakaugalian kong buksan ang panel ng sistema. Nang makita ko ang datos doon, hindi ko maiwasang matigilan. Ang host na si Celia Santos ay na-unlock na ang anting-anting ng kabayo. Ang progreso patungo sa susunod na anting-anting ay 100%. Puno na ang progreso. Hindi tama. Ang nayon ng Yongtze ay hindi maraming tao. Ang katanyagan ay dapat malayo pa. Sa pag-isip nito, hindi ko napigilang itanong sa sistema sa aking isipan. Ano ang nangyayari? Ang halaga ng katanyagan na nakukuha ng host ay hindi naayos. Depende ito sa antas ng pananampalataya ng mga mortal. Tindi ng damdamin ng pasasalamat. Saklaw ng epekto ng pangyayari. Pangkalahatang paghatol. Dahil dito, bigla akong naliwanagan. Kaya pala ang bilis ng pagtaas ng reputasyon. Ang mga mamamayan ng nayon ng Qingjian ay nakaranas ng kawalan ng pag-asa mula sa salot. At ako naman ang nagligtas sa kanilang buhay gamit ang banal na gamot at banal na kapangyarihan. Natural lamang na sila ay may matinding alaala sa akin. At sapat na tapat ang kanilang pananampalataya. Susunod, kailangan ko ng kakayahang mas akma sa pagkatao ng isang immortal. Upang lalo pang palakasin ang aking otoridad. Mukhang ang lawak ng antas ay malayong katulad ng aking inaakala. Pagsubok ng bilis. Pinukaw ko ang aking isipan. Upang ang malaking bato ay lumipad patungo sa akin. Sa susunod na sandali, naramdaman ko ang isang enerhiya na pumapasok sa aking katawan. Sinubukan kong magnilay at kontrolin ang aking isip. Ang aking mga paa ay dahan-dahang lumayo sa lupa. Ang aking buong katawan ay tila walang bigat na nakalutang sa hangin. Ito ang pakiramdam ng paglalakbay kasabay ng hangin. Labis ang aking kagalakan. Tulad ng isang ibong nakatagpo ng kanyang mga pakpak. Malayang naglalaro sa pagitan ng mga bundok. Hanggang sa mapagod, saka ako bumalik sa tuktok. Dahil pamilyar na tayo sa paglipad. Susunod, dapat nating subukan ang iba pang kakayahan ng anting-anting ng kabayo. Itinuon ko ang aking tingin sa isang malaking bato sa kabilang tuktok ng bundok. Ang layo na ito ay hindi bababa sa 10 kilometro. Subukan muna kung makokontrol ko ang batong iyon. Pinagtuunan ko ng isip ang pagtutok sa malaking batong iyon. Ilang saglit lamang. Ang malaking batong iyon ay dahan-dahang lumipad pataas. Matatag na nakabitin sa himpapawid. Mukhang ang saklaw ng kontrol ng anting-anting ay malayo sa aking inaakalang limitado. Sumunod, subukan ang bilis. Ginamit ko ang aking kaisipan. Pinalipad ko ang malaking bato patungo sa akin. Ang resulta ay sobrang bagal. Parang mabagal na pagsakay sa dekuryenteng bisikleta. Naunawaan ko sa aking isip. Ang anting-anting na ito ay mahusay sa malawak na saklaw. Matatag na pagkontrol ng mga bagay. Ang bilis lamang ang kahinaan. Ngunit kahit na ganoon, sa sinaunang panahon na walang kapangyarihang supernatural, ay isang napakalaking kalamangan. Sa sandaling iyon, may mga yabag na nagmula sa paanan ng bundok. Nakita ko na si Shimeng kagabi ay inaakay ang isang matandang may puting buhok at balbas na paakyat sa bundok. Malamang na ang puno ng baryo. Agad akong lumipad pa itaas. Nakabitin sa himpapawid naghihintay sa dalawa. Nang dumating si Shimeng at Mauro Santos sa tuktok ng bundok, biglang natulala. Ito ay tunay na isang immortal. Banal na Panginoon. Ang inyong abang lingkod na si Shimeng, kasama ang punong baryo na si Mauro Santos, ay yumuyukod sa inyo. Panginoon, hindi na kailangan ng labis na paggalang. Ako ay walang pakialam na tumingin. Si Mauro Santos ay nagtanong, ano ang kasalukuyang pangalan ng panahon? Saan napapabilang ang lugar na ito? Sagot sa mataas na nilalang. Sa kasalukuyan ay 3 taon ng Tiansheng ng Dakilang Song. Sa loob ng nasasakupan ng prepektura ng Pingjiang sa Jiangnan, ito pala ang maunlad na panahon ng Hilagang Song. 3 taon ng Tiansheng. Eksakto ang panahon na si Emperador Renzong ay namamahala at ang mundo ay payapa. Ang aking huling pagbaba sa mundo. Ang mundo ay nasa ilalim pa ng Dinastyang Han. Hindi ko alam kung ilang taon na ang lumipas mula sa Dakilang Han hanggang sa Dakilang Song. Si Mauro Santos nang marinig ito ay lalong namangha.
Nagmadaling sumagot. Ang dakilang Han ay mahigit 1,000 taon na mula ngayon. Ang panahon ay lumilipas, ang mga dagat ay nagiging mga taniman ng mulberry. Nagbabago ang mundo. Hindi ko inaasahan na paggising ko, 1,000 taon na ang lumipas. Immortal, sa pagkakataong ito ay bumaba ka sa mundo. May mahalaga bang bagay? Sumusunod lamang sa panahon upang maglakbay ng kaunti. Banal na Panginoon, kung wala kang gagawin, bakit hindi pumunta sa aming baryo bilang panauhin? Dali-daling lumapit si Shimeng upang anyayahan. Ibinigay mo kahapon ang buhay ng bata ng aming nayon. Ito'y malaking utang na loob ng buong nayon. Mangyaring pumunta sa nayon ng King Jian, upang kami ay makapaghandog ng kaunting paggalang bilang host. Noong una, gusto kong tumanggi. Ngunit naisip ko na natutunan ko na ang pangunahing aray. Hindi na kailangang magtago. Mas mabuting samantalahin ito upang bumaba ng bundok. Tingnan ang mga tanawin ng sinaunang panahon. At makapagpakilala rin. Sige na. Dahil taos puso kayong nag-aanyaya. Sasama ako sa inyo. Pagkasabi, bahagya akong kumilos. Na-activate ang anting-anting, agad na lumabas ang banal na kapangyarihan. Si Shimeng at si Mauro Santos. Nakaramdam ng gaan ang kanilang katawan. Bigla silang lumutang sa hangin. Ano ito? Immortal, lumilipad tayo. Huwag mag-alala. Ginagamit ko lang ang banal na kapangyarihan upang kayo'y buhatin. Upang hindi na kayo mahirapan sa paglalakbay. Pagkalipas ng 1-0 minuto, sa paanan ng bundok ang nayon ng King Jian. Tingnan ninyo, may 3 malalaking ibon sa langit. Tumingin ang lahat paitaas. Nakita nila ang 3 itim na tuldok sa dulo ng langit na dahan-dahang lumilipad patungo sa nayon. Diyos ko, si Shimen at ang kapitan ng nayon. Sila ba ay lumilipad? Pagkasabi niya, lumingon siya at lumuhod sa harap ko. Sumunod din ang mga taga-nayon at lumuhod. Sabi, maraming salamat sa banal na Panginoon sa pagliligtas ng aming buhay. Tumayo na kayong lahat. Hindi kailangan ng labis na paggalang. Tumayo si Mauro Santos at malakas na nag-utos. Ngayon ay isang malaking masayang okasyon sa nayon ng Kings. Ang bawat pamilya ay maglabas ng pinakamasarap na pagkain sa kanilang bahay para sa piging. Upang salubungin ang immortal. Sumagot ng sabay-sabay ang mga taga-nayon. Umuwi na ang lahat. Hindi nagtagal sa paghahanda. Sa may pintuan ng nayon ay naglatag ng mahabang mesa. Puno ng mga prutas na alak na ginawa ng mga magsasaka. Pinausukang karne at gulay. Matapos kumain at uminom ng busog. Tumayo ako at babalik sa bundok. Immortal, tumigil po kayo. Matapos pag-usapan ng buong nayon. Nais naming tipunin ang mga kahoy. Agad na magtayo ng bahay para sa inyo sa nayon. Hinihiling namin na manatili kayo rito ng palagi. Bakit kayo nagpumilit na manatili ako sa nayon? Ang inyong mabuting loob. Immortal, sana ay inyong maunawaan. Kahit na ngayon ay panahon ng kasaganaan. Ngunit sa hangganan ng Pingjiang, puno ng nakalalasong hangin. At laganap ang salot sa pagkain. Sa paligid, 7 o 8 nayon na ang naging walang tao dahil sa sakit. Kami ay naglakas loob na makiusap sa inyo, kagalang-galang. Siguradong may malasakit kayo. Pagpalain ang kaligtasan ng mga taga-nayon dito. Kahit na gusto ko ang payak na pamumuhay ng nayong ito. Ngunit ang isang nagpapakasanto ay dapat mapanatili ang misteryo. Kung matagal na manirahan sa mundong ito, sa halip mawawala ang daan ng mga sinaunang pantas. Napangiti ako at sinabi, ang mga nagpapakasanto ay dapat ilagay ang kanilang damdamin sa kalikasan. Napag-isipan niya ang karunungan ng langit at lupa. Kung mananatili ng matagal sa nayon, ngunit magtatayo ako ng isang kuweba sa bundok Kingli. At mananatili rito ng matagal. Kung may kagyat na bagay kayo, maaari kayong umakyat at hanapin ako. Natuwa sina Mauro Santos at Miguel nang marinig ito. Mabilis na tumango, kaya sinabi niya sa immortal. Ang mahiwagang gamot ba ay napakahalaga? Tama, ang mahiwagang gamot ay bihira at nangangailangan ng maraming mahahalagang halamang gamot upang makagawa. Wala akong handa ngayon na mahiwagang gamot upang direktang gamutin ang sakit. Bagamat maaari nitong maalala ng iba ang aking pangalan. Ngunit kung magpapakita ako ng pambihirang kapangyarihan sa harap ng mga taga-nayon, natatakot ako na hindi nila ito makalimutan kahit kailan. Sa pag-isip nito, nagpatuloy ako sa pagsasalita. Ngunit kahit wala akong mahiwagang gamot, maaari pa rin akong gumamit ng mahika upang direktang gamutin. Tipunin niyo ang mga tao sa kalapit na nayon na may salot. Bukas ng ganitong oras, babalik ako upang gamutin sila. Pagkasabi ko, naglaho ang aking anyo. Naging isang anino. Lumilipad patungo sa bundok Kinglu. Sabay-sabay na yumuko at sumigaw ang mga taga-nayon. Magalang nilang hinatid ang banal na Panginoon. Pagkaalis ko, nagtipon-tipon ang mga taga-nayon upang pag-usapan ang tungkol sa pagsundo sa mga tao. Tinapik ni Wangbo ang balikat ni Mauro Santos. Matandang Zhu, hindi ba nagkaroon din ng salot sa Zhu Jiao kung saan naroon ang iyong pamilya Zhu? Tamang-tama, isama na sila. Nakita ng isa pang matanda na tahimik lang si Mauro Santos. Matandang Zhu, ano ang iniisip mo? Iniisip ko kung paano natin masusuklian ang biyaya ng Panginoon sa pagligtas sa atin. Ngunit wala tayong maipapamigay na karapat-dapat para pasalamatan siya. Nga, ang mga immortal ay hindi kumakain ng makamundong pagkain.
Tayo, mga ordinaryong bagay. Baka hindi niya ito pahalagahan. Nag-isip si Mauro Santos ng ilang sandali. May kislap ng liwanag sa kanyang mga mata. Naisip ko, lahat ng tao ay mahilig sa katanyagan at karangalan. Ang mga Diyos at Buddha sa templo ay gusto rin ng ginintuang estatwa at insenso. Kahit na hindi pinapahalagahan ng Panginoon ang mga ito. Ngunit kung maipalaganap natin ang kanyang pangalan, marahil ay matutuwa siya kapag narinig niya ito. Pinakinggan ito ng ilang matatanda at tumango sila, pumupuri. May katwiran ang sinabi ni Matandang Zhou. Pagkatapos ay gumuhit si Mauro Santos ng ilang larawan ng Panginoon. Inutusan niya ang mga tao na pumunta sa ibang nayon upang sunduin ang mga tao. Sabay na ipalaganap ang pangalan ng Panginoon. Kinaumagahan, madaling araw pa lamang. Ang nayon ng Qinjian ay nagtalaga ng 4 o 5 malalakas na lalaki. Naghiwa-hiwalay sila upang pumunta sa mga karatig nayon. Si Miguel Garcia, na magsundo sa mga may sakit na taga-nayon, ay dinala ang kanyang anak na babae patungo sa nayon ng Lydia kung saan nakatira ang kanyang biyenan. Ngunit sa pagpasok pa lamang nila sa nayon ay natigilan sila. Ang loob ay magulo at sira-sira. Maraming bahay ang nasunog at mga balangkas na lamang ang natira. Lolo at lola, sigurado bang okay lang sila? Sa sandaling iyon, isang taga-nayon na punit-punit ang damit ay mabilis na tumakbo papalapit. Nagmamadali ang kanyang itsura. Agad na humarang si Miguel Garcia sa kanya. Kuya, paano naging ganito ang nayon? Nasaan ang pamilya ni Matandang Li? Iyong nakatira sa silangang dulo ng nayon. Ikaw ba ang manugang ni Matandang Li? Ay, malubha ang salot sa nayon. Sabi ng kapitan ng nayon. Ang mga may sakit ay mga tanda ng kasawian. Lahat sila ay pinalayas sa lumang templo sa labas ng nayon at iniwang mag-isa. Ang bahay na maaaring makahawa ay sinunog na lamang. Nagbago ang kulay ng mukha ni Miguel Garcia. Walang sabi-sabi. Hinila si Nyan. Tumakbo ng mabilis patungo sa lumang templo sa labas ng nayon. Sa sandaling itulak ang pinto. Isang matapang na amoy ng amag at gamot ang sumalubong sa kanila. Sa sahig ay nakahiga ng padaskol-daskol ang mahigit 10 tao. Bawat isa ay may dilaw na kutis. Hinal na hinal. Wala man lang lakas para itaas ang kamay. Sumulyap si Miguel Garcia. Agad niyang nakita ang kanyang biyenan na nakakulot sa sulok. Si Matandang Li at ang kanyang biyenang babae. Sumigaw siya ng malakas. Ama, ina, at mabilis na sumugod papalapit. Sumiksik si Matandang Li na gustong tumayo, Miguel Garcia. Bakit ka nandito? Umalis ka na. Kami ay may salot, madadamay ka. Ngunit nang makita niya si Nyan sa likuran ni Miguel Garcia. Wala ka nang pakialam sa buhay mo. Bakit mo pa isinama si Nyan? Isama mo siya at umalis. Hinawakan ni Miguel Garcia ang balikat ng kanyang biyenan. Matatag ang kanyang tono. Ama, huwag kayong mag-alala. Si Nyan, hindi mahahawaan. Ang aming nayon ng Qinjian ay may proteksyon ng isang immortal. Hindi kami malalapitan ng salot. Umiling ang ilang may sakit na taga-nayon sa tabi. Miguel Garcia, nilalagnat ka ba at nabuguluhan? Matandang Li, ang manugang mo ay tila natakot at nabaliw. Anong proteksyon ng immortal? Ilang tao na ang pinatay ng salot na ito? Hindi ganoon kadali itong pigilan. Katatapos lamang ng mga bulong. Ang pinakawalan kanina. Ang Panginoon kasama ang isang alipin, ang nangunguna ay si Prinsesa Li Huaian ng nayon ng Li, Miguel Garcia. Anong ginagawa mo sa nayon namin? Huwag mong dalhin ang kapahamakan ng Qinjian dito. Hoy, ganyan ba ang pagtrato ng nayon niyong Li sa inyong mga kababayan? Kapag nagkasakit ng salot, itatapon sa templo at hahayaang mamatay. Sinunog ang bahay akala niyo mapuputol ang salot? Sinasabi ko sa inyo. Ang aming nayon ng Qinjian ay may isang immortal na bumaba. Ang salot ay gumaling na. Ngayon, ako ay dumating upang kunin ang aking biyenan. At ang mga kababayan na ito ay pumunta sa nayon ng Qinjian upang gamutin ang sakit. Nagkunot ang noo ni Li Huaian. Biglang sumagi sa isipan niya ang kakaibang pangyayari noong nakaraang gabing hating gabi. Ang nayon ng Qinjian, 10 milya sa kanluran. Biglang nagliwanag ang isang ginintuang liwanag. Tuwid na pumailan lang patungo sa langit. Noon ay inakala niyang ito ay isang meteor. Ngayon na iniisip niya, baka may tunay na Diyos na bumaba. Ngunit nang makita niya ang taimtim na mukha ni Miguel Garcia, bahagya siyang nag-alinlangan. Magsasalita na sana siya upang sumalungat. Hugot ni Miguel Garcia ang isang larawan. Tingnan ninyo, ito ang Diyos na si Celia Santos na nagligtas sa aming Quintan Village. Siya ay may napakalawak na kapangyarihan. Ang sakit na ito ay walang halaga sa kanya. Sino ang nakakaalam kung ito ay isang ordinaryong tao na iginuhit mo lamang? Hindi ganoon kadali bumaba ang mga Diyos. Huwag kang magkalat ng maling balita rito. Kung hindi ay gagawan ka namin ng hindi maganda. Biglang nagulo ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, biglang lumaya si Nyan mula sa kamay ni Miguel Garcia at tumayo sa harap ng karamihan. Ang maliit niyang katawan ay tumuwid. Tumigil na kayo sa pag-aaway. Talagang may Diyos sa nayon ng Qinjian. Ang Diyos ay mabait ang puso. Hayaan ang mga may sakit na pumunta sa nayon ng Qinjian. Tiyak na gagamutin niya kayong lahat. Lolo Kapitan, kahit hindi kayo maniwala sa Diyos. Hayaan niyong dalhin ng aking ama ang mga kababayan.
Wala itong masama sa inyong Li Family Village. Upang hindi na mahawa pa ang iba. Tumahimik si Li Huian. Tiningnan niya ang mga mamamayan na naghihingalo sa lupa. Sa wakas ay lumambot ang kanyang tono. Miguel Garcia, alang-alang sa iyong anak na babae. Mananalig ako sa iyo ng isang beses. Ngunit kung may mangyaring pagkakamali, ikaw ang sisisihin ko. Ganito ang nangyari. Si Miguel Garcia ay sumalo sa mga magulang ng kanyang asawa. Pinangunahan ang mahigit 10 mandirigma. Tungo pabalik sa nayon ng Qingjian. At si Li Huian ay tumingin sa papalayong likuran ng grupo. Palihim na nag-isip, hindi maaari. Kailangan kong sumunod ng patago para makita. Kung mayroon talagang immortal sa nayon ng Qingjian, hindi ko dapat palampasin ang mga taong ito. Pagkatapos ng kalahating oras, sa pasukan ng nayon ng Qingjian, si Kapitan Mauro Santos ay naghihintay kasama ang mahigit 10 taga-nayon. Nang makita si Miguel Garcia na may kasamang mga tao, agad siyang sumalubong. Miguel Garcia, maayos ba ang biyahe mo? Wala namang naging problema. Maayos ang lahat. Naiuwi ko na ang mga tao. Ngayon ay hintayin na lamang ang pagkilos ng banal na Panginoon. Pagkatapos ng isa pang oras, ang iba pang grupo ng mga taga-nayon ay sunod-sunod na nagbalik kasama ang mga may sakit mula sa kalapit na barangay. Nabilang, mahigit 30 katao pala. Ang banal na Panginoon ay mahabagin. Naawa sa lahat ng nilalang. Ngayong araw ay handa siyang gamutin ang mga may sakit na kababayan. Samantala, ako ay nakahiga sa bundok at natutulog. Bigla akong nagising dahil sa tunog ng alarm. Naku, muntik ko nang makalimutan na kailangan kong gamutin ang mga taga-nayon ngayon. Mabilis akong nag-ayos. Lumipad ako sa himpapawid. Nakita ko sa bakanting lot sa pasukan ng nayon. Ang mga taga-nayon ay nakaluhod na magkakagrupo. Sila ay sumasamba. Sobra naman yata. Hindi ko napigilan ang tumawa. Dahil seryoso ang mga taga-nayon. Hindi ko sila dapat bigin. Si Mauro Santos sa ibaba ay sumigaw ng malakas. Maligayang pagdating, banal na Panginoon. Kasabay ng kanyang sigaw. Isang malinaw na tunog ng espada ang narinig sa kalangitan. Isang espadang pilak na parang jade ay bumaba mula sa langit. Matatag na nakadikit sa gitna ng bakanting lot. Ang talim ng espada ay nababalot ng mahinang ginintuang liwanag. Sunod, isang figura ang dahan-dahang bumaba mula sa himpapawid. Puting damit na mas maputi pa sa niebe. Ang kanyang taglay ay makalangit. Parang immortal mula sa siyam na langit. Ang mga taga-nayon ng Qingjian ay biglang naiyak sa sobrang tuwa. Paulit-ulit silang yumukod sa banal na Panginoon. Ang mga tao mula sa ibang nayon ay natigilan sa nakita. Kahit si Li Huian ay nagmulat ng bibig. Sa kanyang isip, iisa na lang ang natitira. Mayroon talagang immortal. Mga pinuno, huwag kayong magpakaabala. Dumating ako ngayong araw. Ay upang gamutin ang mga taong nahawaan ng salot. Mahal na Panginoong Saint. Ito ang mga taong nahawaan ng salot sa mga kalapit na baryo. Mangyaring inyong tulungan sila. Ang mga dating naninilaw ang mukha. Sa sandaling humina ang kanyang hininga. Biglang nakaramdam ng init sa buong katawan. Ang sakit sa kanilang katawan ay mabilis na nawala. Pati ang kanilang espiritu ay bumuti ng husto. Ang mga may sakit ay nasa ilalim ng aking banal na kapangyarihan. Mabilis na nawala ang mga sakit. Diyos, talagang nagpakita ang Diyos na himala. Ngunit nang mawala ang huling sinad, ang lahat ng mga taga-baryo ay lumuhod at yumukod. Maraming salamat, Panginoong Saint, sa pagligtas ng aming buhay. Tumayo na kayong lahat. Huwag na kayong magpormalidad. Sa sandaling iyon, mabilis na lumapit si Mauro Santos. Panginoong Saint, may isang bagay. Ako, matandang ito, ay naglakas loob na humingi ng tawad sa inyo. Kahapon, ako ay nagpasya na iguhit ang inyong larawan. At pinapunta ang mga taga-baryo upang ipalaganap ang inyong kabutihan sa mga kalapit na baryo. Mangyaring patawarin niyo ako. Nang marinig ito, ako ay napaisip. Ito ay akma sa aking pagpapalaganap ng katanyagan. Malaking tulong ito sa aking plano. Ngunit sa panlabas, nanatiling kalmado at okay lang. Ang ginawa mo ay para iligtas ang mga tao. Hindi kita sinisisi. Si Mauro Santos ay napahinga ng maluwag. Mahal na Panginoong Suan, hinihiling naming pagpalain din niyo kami. Baryo ng Li. Gusto rin naming magtayo ng templo para sa inyo. Nakikiusap kami na payagan, Kapitan Lito. Bakit ka narito? Hindi ako mapakali. Ang mga kababayan ay palihim na sumunod. Hindi inaasahan na makikita talaga ang mahal na Panginoong Suan. Tiningnan siya ni Mauro Santos. Bagaman may sama ng loob sa puso, ngunit hindi nangahas na magsalita. Kinailangan lamang supilin ang kanyang galit. Ang inyong intensyon ay tinatanggap ko. Ngunit huwag nang labis sa pagtatayo ng templo. Gawin lamang ayon sa kakayahan. Panginoong Saint, huwag kayong mag-alala. Ako, matandang ito, ay tiyak na tatandaan ang inyong aral. Hindi ko dadagdagan ang pasanin ng mga mamamayan. Tumango. Binuksan ang sistema panel. Ang host na si Celia Santos ay na-unlock na ang anting-anting ng kabayo. Anting-anting ng manok. Ang progreso ng pagkuha ng susunod na anting-anting ay 86%. Nang makita ito, naisip ko sa aking puso. Hanggang sa bumalik ang ibang mga taga-nayon sa kanilang nayon. Ipalaganap ang mga pangyayari ngayong araw. Ang progreso ng pag-unlock ay dapat halos sapat na.
Ngunit anong anting-anting ang susunod na pipiliin? Kinabukasan ng umaga, sa isang eskinita sa nayon ng Qingjian, biglang lumitaw ang isang matandang lalaki na nakasuot ng magaspang na damit na maikli. Ito ay ang pagbabago ng anyo gamit ang talisman ng unggoy. Tama. Matapos mapuno ang katanyagan kagabi, ang pangatlong anting-anting na aking pinili ay ang talisman ng unggoy. Ito ay hindi lamang makapagpapalit ng tao at bagay sa hayop, kundi maging ganap na ibang tao. Naglibot-libot ako. Mabilis na nakarating sa isang bubong na bahay na may nakasabit na kahoy na plaka na King's School. Sa pamamagitan ng bintana, tumingin ako. Si Mauro Santos ay nakatayo sa harap ng bulwagan at nagpapaliwanag ng tatlong karakter na klasiko sa 14 na bata. Si Mauro Santos nga ay may kaalaman. Kaya naman siya ay may mataas na paggalang sa nayon ng Qingjian. Sa oras ng pahinga sa klase, matapos lumabas ang mga bata upang maglaro, itinulak ko ang pinto at pumasok. Nakangiting nagtanong, ganito ka masigasig si Kapitan Zhou sa pagtuturo sa mga bata ng pagbasa at pagsulat. Sana sa hinaharap ay makapasa sila sa pagsusulit ng imperyo. At maging opisyal sa korte. Matanda, mukhang hindi pamilyar. Marahil ay galing sa ibang lugar. Tinuturuan ko ang mga bata ng pagbasa at pagsulat. Umaasa lamang na sa hinaharap ay matutukoy nila ang tama at mali. Kahit hindi sila maging opisyal. Sa kanilang kaalaman ay mas mabuti kaysa sa pagtatanim sa buong buhay. Sa aking puso, nadagdagan ang aking paggalang kay Mauro Santos. Tunay na isang taong may pananaw. May konsensya. Matapos umuwi ang lahat ng bata pagkatapos ng klase, si Mauro Santos ay masiglang inanyayahan si Luyuan sa kanyang bahay. Ngunit sa pagpasok, bigla siyang lumingon at lumuhod. Pagpupugay sa banal na Panginoon. Nagulat ako. Napakabilis kong nahuli. Hindi dapat ganito. Oh, paano mo ako nakilala, banal na Panginoon? Kahit na pinalitan mo ang iyong hitsura. Ngunit ang iyong aura. Ang tono ng pagsasalita ay hindi pangkaraniwan para sa isang matandang lalaki. Bukod dito, 3 araw pa lamang mula nang dumating ang banal na Panginoon. Ang salot sa prepektura ng Pingjiang ay hindi pa humuhupa. Ang mga taga-ibang lugar ay bihirang maglakad-lakad. At tiyak na hindi sila dadalaw sa paaralan ng nayon ng Qingjian nang walang dahilan. Ako ay nakarinig na ang mga immortal ay may kakayahang magbago ng anyo. Kaya't naglakas loob akong hulaan na kayo ang banal na Panginoon. Nang makitang nahuli na ako, hindi na ako nagkunwari pa. Bahagyang gumalaw ang aking daliri. Ang banal na kapangyarihan ay naglaho. Bumalik ako sa aking orihinal na anyo. Dahil nahuli mo ako, hindi na kita lolokohin. Ang pagbaba ko sa bundok ay para lamang makita ang buhay ng mga mortal. Nagpahinto ako sandali. Biglang pumasok sa isip ko ang isang ideya. Itinaas ko ang aking kamay at ikinaway. Ginawa kong isang puting-puting piksiw ang isang pusang gala sa tabi ko. At sa pagkakataong ito, humanap ako ng merienda para sa aking kabayo. Mahilig siyang kumain ng ginto at pilak. Ngunit ang ginto at pilak ay pera ng mga mortal. Hindi nararapat na kayo ang maghandog. Si Mauro Santos ay tumingin sa piksiw na parang buhay. Agad siyang yumukod at sumamba. Ang banal na Panginoon ay may napakalawak na kapangyarihan. Ngayon ay talagang nabuksan ang aking mga mata. Nag-isip siya sandali. Tumingin siya at nagsabi, "Mahal na Ginoong Suan, may mungkahi ako. Baka makatulong ito upang makumpleto ang ginto at pilak para sa inyong kabayo. Sabihin niyo, sa paanan ng bundok Kinglong ay may isang grupo ng mga bandido. Ang pangalan ay Blackbear. Naninirahan sila sa Dogbear Fort. Sa loob ng maraming taon, ninakawan nila ang maraming kalapit na nayon. Nakapag-ipon sila ng maraming ginto, pilak at kayamanan. Ang mga bandidong ito ay mabangis at walang awa. Pinapahirapan nila ang mga tao. Ngunit ang pamahalaan ay hindi pa sila pinaparusahan. Lihim kong narinig na ang Blackbear ay may kasunduan sa alkalde. Karamihan sa ninakaw na pera ay ibinibigay sa alkalde. Ang pagsugpo ng pamahalaan sa mga bandido ay isang palabas lamang. Mayroon palang ganoon. Sige, ituro mo sa akin ang daan. Hindi nagtagal. Nakarating kami sa isang nayon na may mga bato na malapit sa Dogbear Fort. Ang nayon ay napakalungkot. Ang bawat bahay ay nakasara ang mga pinto at bintana. Minsan may isang taga-nayon na sumilip. Nakita kami at agad na nagtago muli. Tumigil si Mauro Santos sa paglalakad. Bumuntong hininga. Ang Luan Miguel Village ay ang nayon na pinakamasamang naapektuhan ng mga bandido. Ang mga taga-nayon ay takot na sa pagnanakaw. Kapag nakarinig ng ingay, agad silang nagtatago. Hindi sila nangangahas lumabas. Bakit hindi sila lumipat sa ibang lugar? Hindi alam ng banal na Panginoon. Ang mga mamamayan ay nawalan ng tahanan. Kahit na lumipat sila, ay hindi sigurado kung makakahanap ng matitirhan. At marami ang nanirahan dito sa buong buhay nila. Ayaw ding iwan ang kanilang lupang sinilangan. Hindi ako tao ng panahong ito. Ngunit nararamdaman ko ang dalamhati at pighati. Nag-alab ang galit sa aking puso. Sa magulong panahon, ang mga tao ay naghihirap. Laganap ang mga sakim na opisyal. Nagkakagulo ang mga tulisan. Yamang may kakayahan ako. Hindi ko maaaring manahimik lamang. Sa sandaling iyon, isang mahinang hikbi ang narinig.
Nakita ko ang isang lalaking matipuno na nakayuko sa sulok. Nakayakap ang ulo sa mga kamay. Nanginginig ang mga balikat ng walang tigil. Lumapit ako at mahinang nagtanong, "Kuya, bakit kayo labis na nalulungkot? Kakayo po ba ay opisyal na ipinadala ng hari? Pakiusap, iligtas ninyo kami. Pakiusap, ipaghiganti niyo ang aking asawa at anak. Hindi ako opisyal ng kaharian. Isang taong dumadaan lamang. Ngunit kung nais mong maghiganti, maaari kitang tulungan." Hindi pala. Ngunit ang mga tulisan ay marami at malakas. Mayroon pang mga armas. Ako ay nag-iisa lamang. Hindi ko sila kayang labanan. Noong mga nakaraang araw, dumating sila sa nayon at pinatay ang aking asawa at mga anak. Tayo na. Ilang hakbang pa lang ang nilakad. Biglang may narinig na mabilis na yapak sa likuran. Naabutan kami ng lalaking iyon. "Sasama ako sa inyo. Kahit mamatay man. Gagantihan ko ang pagkamatay ng aking asawa at mga anak. Ako si Ramon Cruz. Pamilyar ako sa lupain ng Dogbear Fort. Maaari ko kayong tulungan." Binatang Ramon Cruz. Ang nasa harap mo ay ang banal na Panginoon. Siya ay isang tunay na immortal na bumaba mula sa langit. Dumating upang iligtas ang mga tao mula sa kagipitan. Tiyak na matutulungan kanyang makapaghiganti. Natigilan si Ramon Cruz. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Puno ng pag-aalinlangan ang kanyang mga mata. Hindi na ako nagsalita pa. Itinaas ko ang aking kamay at ikinaway. Pinabalot ang mahiwagang kapangyarihan ng anting-anting. "Ramon Cruz." Agad na gumaling ang mga sugat sa kanyang katawan. "Ngayon naniniwala ka na ba?" Naramdaman ni Ramon Cruz ang gaan ng kanyang buong katawan. Napaluhod siya ng may kalabog. "Banal na Panginoon, nakikiusap akong ipaghiganti ang aking asawa at anak. Handang maging baka para sayo. Maging kabayo. Tumayo ka na. Pahihintulutan kitang personal na makapaghiganti para sa iyong asawa at anak." Nagpatuloy ang tatlo sa paglalakad. Makalipas ang kalahating oras. Sa wakas ay nakarating sa harap ng pinto ng kuta. Sarado ng mahigpit ang malaking pinto ng kuta. Ang mga pader ay puno ng mga may hawak na pana at busog. Mga tulisan na may mababangis na mukha. Ang namumuno ay ang pinunong si Blackbear. Siya ay may isang mata na nakabukas, nangungutya at tumatawa ng malakas. "Kayo lang tatlo ang maglakas loob na pumunta sa Dogbear Fort para mamatay. Malamang sawa na kayong mabuhay. Blackbear, ikaw na hayop na walang konsensya. Pinapahirapan ang mga tao. Sinasamsam ang mga nayon. Ngayon ang iyong kamatayan. At ako ay ngumisi ng malamig." Sinabi kay Ramon Cruz, "Sige, umalis ka na. Panginoon, ipaghihiganti mo ang iyong pamilya." Iniabot ko ang aking kamay. Ang mahiwagang kapangyarihan ng Monkey Talisman at Horse Talisman ay nagtipon sa aking palad bilang isang bola ng liwanag. Pagkatapos ay itinulak ko ito sa katawan ni Ramon Cruz. Biglang nag-iba at nagbago ang kanyang katawan. Kasabay ng isang nakakabinging ingay. Isang nakakatakot na tigre na malaki ang laki ay biglang lumitaw sa harap ng lahat. Tumingin si Ramon Cruz pababa sa kanyang mga kuko. Puno ng kasiyahan at pananabik ang kanyang puso. Ito ang kapangyarihan. Ito ang kapangyarihan ng paghihiganti. Samantala, ginawa kong piksiw ang pusang gubat at pinakawalan. Mahinahong sinabi, "Sige, humayo ka ni. Samahan mo siya sa isang magandang laban." Ang tigre ay unang sumugod sa grupo ng mga bandido. Isang hagod ng matalas nitong kuko. Ilang bandido ang sumigaw sa sakit at bumagsak sa lupa. Ang dugo ay tumalsik sa paligid. Nang makita ito, ang mga bandido ay nagwawagayway ng kanilang mga espada at sibat. Pinutol nila ang tigre at ang piksiw. Ang regenerasyon mula sa anting-anting ay ginagawang walang pinsala ang tigre. Kahit tamaan, agad gumagaling ang sugat. Ang piksiw naman ay tumalon pa itaas. At gumalaw ng mabilis sa himpapawid. Ang mga palaso na pinaputok ng mga bandido ay tumama sa kanya. Nagpapakawala lamang ng mga tunog na ding-ding-dang. Hindi ito makasugat kahit kaunti. Ang mga bandido ay labis na natakot. Sunod-sunod silang umatras ng isang hakbang. Si Blackbear ay nagpanggap na kalmado. Ikinakaway ang kanyang malaking espada. At sumigaw ng malakas. "Ano ang kinakatakutan nyo? 2 halimaw lang iyan, patayin nyo. Sinumang makapatay sa kanila, gagantimpalaan ng 100 pirasong pilak." Ngunit bago pa man matapos ang kanyang sinasabi, ang piksiw ay sumugod na. Isang hampas ng kuko ang nagpatalsik sa kanya. Bumangga ng malakas sa pinto ng kuta. At hindi na nakabangon muli. Nang makita ng mga bandido na natalo ang kanilang pinuno, agad silang nagulo. Sunod-sunod nilang itinapon ang kanilang mga sandata at sinubukang tumakas. Ngunit ang tigre at ang piksiw ay hindi tumigil. Sa loob ng kuta ay agad na narinig ang sunod-sunod na ang ilang natitirang bandido nang makitang wala ng takas. Sa halip ay hinila nila ang kanilang mga busog. "Lalaban tayo, patayin ang mangkukulam na yon. At mabubuhay tayo." Nang makita ang mga palaso na lumilipad papalapit, hindi man lang ako kumurap ng mata. Nakakatawa, kung mayroon akong anting-anting ng manok, paano ako mapapatay ng palaso? Mas mabuti pa ay magpakamatay ako sa pamamagitan ng pagbangga sa tokwa. Sa pagtaas ko ng aking kamay, ang mga palaso ay tumigil sa hangin. Para bang kontrolado ng isang di nakikitang puwersa. Pumuputok pa, pumuputok pa. Hindi ako naniniwala na kaya niyang harangin lahat ng palaso.
Susunod na sandali, si Ramon Cruz ay tumalon sa harap ng mga tulisan at sumugod. Nang mapuksa na lahat ng mga tulisan, naubos na rin ang banal na kapangyarihan sa katawan ni Ramon Cruz. Bumalik siya sa anyong tao. Lumuhod siya sa harap ko. Mahal na santo, maraming salamat sa iyo. Sa wakas ay nakatakas ako para sa asawa at anak ko, tumayo ka na. Ito ang nararapat na parusa sa kanila. Kinabukasan, madaling araw pa lamang. Si Lito Reyes ay nagdala ng 4 na pulis at naglakad sa hamog ng umaga patungo labas ng lungsod. Sa daan, dumaan sila sa ilang mga nayon. Nakita nilang ang bawat nayon ay malungkot. Puno ng mga bangkay. May mga nayon na wala ng tao. Naging mabigat ang mukha ni Lito Reyes. Kinuha niya ang mapa. Minarkahan ng niya ang bawat nayong nasira. Lalong bumigat ang kanyang puso. Ang salot na ito ay mas matindi kaysa inakala niya. Ang magkapatid na Hugo Ramos at Paulo Ramos ay sumusunod kay Lito Reyes. Madalas na nagsusubok. Gustong malaman ang sikreto ng liham. Nagkunwaring hindi sinasadya si Hugo Ramos at nagtanong, Kuya Lito, sa misyong ito, bukod sa pagsisiyasat ng salot at pagdadala ng sulat, may iba pa bang utos ang Panginoon? Nag-alinlangan sandali si Lito Reyes. Naisip ang dating pagkakaibigan kay Mauro Santos. Sa huli ay sinabi niya, may isa pang bagay. Sa kabisera, may isang Ginoong Santos na nagpahatid ng liham at imbitasyon kay Mauro Santos sa pamamagitan ng alkalde. Dapat ibigay ng personal sa kanya. Namilot ang puso ni Hugo Ramos. Gaya ng inaasahan, may kinalaman sa isang mahalagang tao. Hindi nagpakita ng anumang reaksyon ang kanyang mukha. Nagpatuloy sa pagtatanong, ano ang pinagmulan ng Ginoong Santos? Si Mauro Santos ay isang simpleng magsasaka na nagretiro sa trabaho. Paano siya magkakaroon ng relasyon sa isang mahalagang tao sa kabisera? Si Ginoong Santos ay isang mahalagang opisyal ng kasalukuyang dinastya. Noong unang panahon, magkasama silang nag-aral ni Mauro Santos. Malalim ang kanilang pagkakaibigan. Kung bakit biglang nagpadala ng liham, hindi ko rin alam. Tahimik na hinila ni Paulo Ramos ang manggas ni Hugo Ramos. Kuya, may kinalaman sa mahalagang opisyal ng kabisera. Kumulot ang noo ni Hugo Ramos. Malamig na sinabi, Ginoong Santos, hindi natin kayang suwayin. Ngunit hindi rin dapat siya galitin ng Alkalde Vicente. Nagbigay siya ng mahigpit na utos. Kung hindi natin magawa ito, mamamatay din tayo pagbalik. Kaya susundin na lang natin ang orihinal na plano. Kumilos ayon sa sitwasyon. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Makalipas ang kalahating oras. Biglang may narinig silang ingay ng tambol at gong. Napakaingay ng mga tao. Iba ang tanawin sa daan na tila nalulumbay. Lahat ay nagulantang. Tumigil sila at tumingin. Nagtataka kung bakit napakaraming tao sa ilang na lugar. Baka may nagtitipon para gayahin ang isang bagay. Si Hugo Ramos, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Tumingin kay Lito Reyes. Kuya Lito, ito ay kahina-hinala. Dapat ba tayong bumalik muna sa bayan? At mag-ulat sa alkalde? Hindi na muna, alamin muna natin ang detalye. Kayong ilan, magpalit ng damit ng mga sibilyan at makihalo sa mga tao. Alamin ang dahilan ng kanilang pagtitipon. Huwag munang manggulo. Mabilis silang nagpalit ng mga damit na yari sa magaspang na tela. Palihim na nakihalo sa mga tao. Di nagtagal. Nalaman nila ang dahilan. Ngayon ang seremonya ng pagsisimula ng templo ng banal na Panginoon sa nayon ng Kinjian. Ang mga tao mula sa mga karatig nayon ay nagpapasalamat sa banal na Panginoon sa paggaling sa salot. Kusang loob silang dumating upang tumulong. Ang eksena ay puno ng kasayahan. Iniulat ng mga alagad ng batas kay Lito Reyes ang kanilang natuklasan. Nang marinig ito, kumunot ang kanyang noo. Banal na Panginoon. At ang salot. Dapat nating pigilan sila. Para hindi na maloko ang maraming tao. Pagkasabi nito, hinugot ni Lito Reyes ang kanyang plakang alagad ng batas. At sumugod kasama ang kanyang mga kasama sa mga tao. Mga alagad ng batas mula sa Yongzhou ang naririto. Lahat agad na maghiwa-hiwalay. Bawal ang magtipon at manggulo. Biglang tumigil ang tunog ng tambol at gong. Agad na natahimik ang maingay na eksena. Lahat ng mga taga-nayon ay lumingon. Nakatingin ng mainat kay Lito Reyes habang nag-scan sa paligid. Nang makita na ang matandang namumuno sa seremonya ay si Mauro Santos. Hindi niya maiwasang mabigla. Si Mauro Santos ay may mapula-pula at malusog na kutis. Masigla at puno ng enerhiya. Si Mauro Santos na walang anumang senyales ng salot ay hindi nag-alala nang makita si Lito Reyes kundi tumawa ng malakas. Kapitan Lito, matagal na tayong hindi nagkita. Bakit ka ngayon nagkaroon ng oras upang pumunta sa nayon ng Kinjian? Baka naman pumunta ka upang sumuporta. Kuya Zhou, alam mo ba na ang iyong ginagawa ay maaaring magdulot ng panlilinlang sa mga tao? Anong misteryosong Panginoon? Anong banal na kakayahan? Mga panluloko lamang iyan. Agad na paalisin ang mga tao. Kung hindi, huwag kang magreklamo kung ako ay hindi magiging magalang. Kapitan Lito, nagkakamali ka. Ito ay hindi panlilinlang sa mga tao. Noong mga nakaraang araw ang salot ay lumaganap. At dumating ang banal na Panginoon. Na gumamit ng banal na kapangyarihan upang pagalingin ang lahat ng nahawaang kababayan.
Ang lahat ay taimtim na nagpapasalamat. Kaya kusang loob silang nag-usap upang magtayo ng templo bilang pag-aalay. Ito ay tiyak na hindi paggawa ng gulo. Si Lito Reyes ay tumingin sa paligid. Nakita niya na ang mga taga-baryo ay pawang may malusog na kutis. Masigla at malakas ang espiritu. Walang anumang sakit pagkatapos ng salot. Sa kanyang isipan ay hindi maiwasang magtanong. Maaari bang ang tinatawag na misteryosong Panginoon ay talagang may kakayahang gamutin ang salot? Kung ganoon, pansamantala akong maniniwala sa iyo ng isang beses. Ngunit kung makita ko ang anumang labag sa batas, tiyak na haharapin ko ito ayon sa batas. Ngumiti si Mauro Santos at tumango. Kapitan Lito, huwag kang mag-alala. Lahat ay bukas at transparent. Mga kababayan, dumating na ang maswerteng oras. Simulan na ang gawain. Sa utos ni Mauro Santos, ang mga taga-baryo ay agad kumilos. Nag-umpisa silang maghukay ng pundasyon, magdala ng mga laryo, magtayo ng mga kahoy na balangkas. Ang eksena ay naging masigla at abala muli. Sa gilid ng karamihan, si Zhao Pu ay tahimik na inabot ang itim na bakal na token kay Zhao Peng na batang kapatid. Humanap ka ng dahilan para umalis. Mabilis na pumunta sa Dog Beer Fort at hanapin ang Black Bear. Upang kami ay pumunta at durugin ang nayon ng Qingjian. Kailangang alisin sina Mauro Santos at Lito Reyes. Tumango si Paulo Ramos bilang pagsang-ayon. Habang nagkakagulo ang mga tao, palihim na lumabas mula sa bitad. Mabilis na sumakay ng kabayo patungo sa kabilang dako. Alcalde Lee, matagal na tayong hindi nakikita. Ngayon ay gumagabi na. Mas mabuti pang tumigil muna ang mga kapatid sa nayon ng Qingjian para magpahinga ng isang gabi. Bukas na lang tayo magpatuloy sa pagsisiyasat ng epidemya. Sa kanyang isipan ay gusto rin niyang samantalahin ang pagkakataon para magsiyasat. Kung totoo ba ang tungkol sa salot? Tumango siya. Abala na ho ako kay Kuya Zhu. Pagkatapos sa daan patungo sa Yongxi Village. Napala, Kuya Zhu. May isa pa akong bagay sa pagdating ko rito. Ipinaabot ito sa iyo ng alkalde. Nang makita ang apat na salitang "i" para kay Kuya Zhu sa pabalat, bahagyang nagulantang ang kanyang ekspresyon. May kumislap na komplikadong damdamin sa kanyang mga mata. Tumahimik siya ng ilang sandali. Hindi binuksan ang sobre. Bahagya lamang siyang bumuntong hininga. Isiniksik ito sa kanyang mga damit. Hindi mo ba bubuksan, Kuya Zhu? Huwag muna kapag tahimik na ang gabi. Saka ko na ito dahan-dahang titingnan. Bumalik sa nayon ng Qingjian. Naghanda si Mauro Santos ng piging. Masiglang inaliw si Lito Reyes at ang mga opisyal. Matapos ang ilang round ng inuman, dahil sa epekto ng alak, hindi napigilan ni Lito Reyes na itanong, Kuya Zhu, kung may paraan niya para gamutin ang salot, bakit hindi ito iulat sa korte? Ito ay isang malaking kabutihan para sa mga mamamayan ng mundo. Alcalde Lee, hindi mo alam. Ito ay hindi ordinaryong medisina, kundi banal na kakayahan ng Panginoong Santo. Nakita mo na ba ang isang tao na sa ilang sandali ay makapagpapagaling sa isang naghihingalong tinamaan ng sakit? Nakita mo na ba ang isang tasa ng banal na tubig ay makapagpapagising agad sa isang mamamayan na may matinding lagnat? Ang mga ito ay hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Nalundag ang puso ni Lito Reyes. Naalala niya ang eksenang nakita niya nang pumasok sa nayon. Ang mga taga-nayon na dapat ay payat at hupog dahil sa salot. Ngayon ay bawat isa ay masigla at puno ng lakas. Tiyak na hindi ito peke. Bumuka ang kanyang bibig. Gusto sanang sumagot. Ngunit sa huli ay hindi makapagsalita. Pagkatapos ng handaan, inayos ni Mauro Santos na manatili ang mga gwardya sa mga bakanteng bahay sa nayon. Sa gabi, si Lito Reyes ay hindi makatulog. Tumayo siya at pinuntahan si Mauro Santos. Umupo silang dalawa sa bakuran. Nag-usap tungkol sa mga pangyayari sa mundo. Naalala noong minsang sila'y nagkasundo ng isang panata. Nais magtagumpay. Ngunit pabago-bago ang mundo. Si Mauro Santos ay napilitang magbitiw at bumalik sa bayan dahil sa pagtuligsa sa mga corrupt na opisyal. Samantalang si Sofia Santos ay patuloy na umangat. Naging isang mahalagang ministro ng Estado. Bagaman may sulatan sila, hindi na sila nagkita muli. Bumalik si Mauro Santos sa kanyang bahay. Binuksan niya ang liham na yon. Para kay kapatid na Mao. Magulong panahon sa Pinjiang. Ang hari ay lantarang nagsabi ng tama at mali ngunit paulit-ulit na iniiwasan. Ngayon ay nawalan na siya ng pag-asa. Nagpa siya na magretiro at bumalik sa bayan. Inaalala ang dating samahan. Taos-pusong inaanyayahan si kapatid na Mao na makipagkita upang mag-usap tungkol sa dating pagkakaibigan. Matapos basahin ang liham, bahagyang bumuntong hininga si Mauro Santos, sige na. Inaalala ang dating samahan. Makipagkita na lang muli sa kanya. Samantala, si Paulo Ramos ay mabilis na sumakay ng kabayo patungo sa Dog Beer Fortress. Ngunit ang tanawin sa harap niya ay nagpamangha sa kanya. Ang dating marilag na kuta ay naging isang guho na lamang. Ang mga bangkay ng mga tulisan ay nagkakalat sa lupa. Ang lupa ay nabahira ng dugo. Sa hangin ay may matapang na amoy ng dugo. Paano nangyari na ang kampo ng itim na oso ay winasak ng iba? Siya ay may daan-daang tauhan. Si Paulo Ramos ay may hindi mapalagay na pakiramdam. Hindi siya nagtagal.
Dali-dali siyang pumunta sa kalapit na nayon ng Luan Miguel upang maghanap ng impormasyon. Pagdating sa pasukan ng nayon, ang kanyang itim na bakal na token sa baywang ay kumikinang sa araw. Ang token na yon ay ibinigay ng prefect na si Vicente. Nakaukit dito ang mga letra ng tsikampo ng itim na oso. Nang makita si Paulo Ramos na nakauniforme ng pulis, nagpakita sila ng paggalang at takot. Tanging si Ramon Cruz ang agad na nakakilala sa token na yon. Isang malamig na tingin ang kumislap sa kanyang mga mata. Naalala niya noong sinabi ni banal na Panginoon. Ang itim na oso at ang gobernador na si Vicente ay nagsasabuatan upang saktan ang mga mamamayan. Tiyak na ang kaaway na ito ay kaaway ng gobernador na si Vicente. Pinigilan ni Ramon Cruz ang kanyang galit. Nagpakita ng masiglang ngiti sa kanyang mukha. Lumapit at nagmano. Maamong opisyal na nanggaling sa malayo. Pagod na pagod. Mahaba ang paglalakbay. Mas mabuting magpahinga muna sa aming munting tahanan. Uminom ng mainit na tsaa. Gusto ni Paulo Ramos na malaman ang tungkol sa itim na hangin na kutaan. Nang makita niya ang init ng panauhin, tumango na lamang siya. Sige, makikialam na ako sa bahay ni Ramon Cruz. Nagmamadaling nagtanong si Paulo Ramos. Ramon Cruz, sabihin mo sa akin, paano namatay ang mga tulisan? Maamong opisyal, hindi namin ito masyadong alam. Kamakailan lamang, may isang puting damit na immortal na may kasamang mabangis na tigre at isang banal na hayop na dumaan sa nayon. Tungo sa direksyon ng itim na oso na kutaan. Hindi nagtagal, narinig ang mga hiyawan ng sakit mula sa bundok. Pagkatapos noon, ganito na ang naging anyo ng kutaan. Puting damit na immortal. Mabangis na tigre at banal na hayop. Wala namang ganyang immortal o banal na hayop sa mundong ito. Baka nagkamali kayo ng nakita. Tiyak na totoo. Maraming taga-nayon ang nakakita. Ang immortal na iyon ay may makapangyarihang kakayahan. Isang kumpas lamang ay nakakalikha ng gintong liwanag. Ang mga tulisan ay hindi kayang lumaban. Maamong opisyal, kayo ay pagod sa paglalakbay. Mas mabuti pang kumain muna kayo. Tutulungan ko kayong magtanong sa iba pang mga kababayan. Lumabas si Ramon Cruz ng pinto. Agad na tinawag ang ilang taga-nayon at pabulong na nagsabi. Ang pulis na ito ay alipors ng gobernador na si Vicente. Siya ay nag-imbestiga ng balita. Kayo muna, humanap ng paraan para takutin siya. Pupunta ako sa nayon ng Quinjian para ipaalam kay Kapitan Zhu at sa banal na Panginoon. Sabihin na dumating na ang mga tao ng gobernador na si Vicente. Baka hindi maganda ang kanilang intensyon. Tumango ang mga taga-nayon. Agad na naghiwa-hiwalay sa kani-kanilang gawain. Samantala, sa loob ng bahay, lalong lumakas ang kaba ni Paulo Ramos. Tahimik na tumakas sa likod bahay. Gustong magsiyasat. Ngunit narinig niya ang ilang taga-nayon na pabulong na nag-uusap. Siya ay alipors ng corrupt na opisyal. Marami sa ating mga kababayan ang napinsala. Mamaya, itali natin siya. Ilaga ang kanyang mga binti. Bayaran niya ang kanyang pagkakautang ng dugo. Si Paulo Ramos ay natakot na mawala ng kaluluwa. Namumutla ang kanyang mukha. Lumingon siya at tumakbo palabas ng nayon. Ang pagkawasak ng kampo ay nabigo na ang misyon. Kung mahuhuli ng mga taga-nayon ito, tiyak na walang magandang kahihinatnan. Nag-isip siya sa kanyang isip. Hindi siya maaaring bumalik sa nayon ng Quinjian para hanapin ang Zhao Estate. Hindi rin siya maaaring bumalik sa county para mag-ulat sa punong opisyal. Kailangan muna niyang magtago sa isang lugar at magplano. Samantala, sa pasukan ng nayon ng Quinjian, si Hugo Ramos ay nakatayo sa ilalim ng malaking puno. Paulit-ulit siyang tumitingin sa labas ng nayon. Ang kanyang anyo ay balisa. Bakit hindi pa bumabalik ang batang iyon na si Paulo Ramos? May nangyari bang masama? Sa sandaling iyon, isang opisyal na humihingal ang tumakbo papunta. Kapatid na Hugh, sinabi ni Kapitan Lito na lahat ay pumunta sa lumang kagubatan sa labas ng nayon. Sabi niya may mahalagang bagay na pag-uusapan. Nagkaroon ng pag-aalinlangan si Hugo Ramos. Inisip niya kung may natuklasan si Lito Reyes. Pinigilan niya ang kanyang pagdududa. Sumunod siya sa opisyal papunta sa lumang kagubatan. Nakita niya si Lito Reyes na nakatayo sa isang bakanting lot sa kagubatan, ang anyo ay seryoso. Nang makita niyang kumpleto na ang lahat, dahan-dahan siyang nagsalita. Nag-isip ako kanina at sumilip. Ang mga taga-nayon ay may mga bakas ng paggaling mula sa salot. Ang paggaling ng salot ng banal na Panginoon ay tila totoo. At sa tabi ng templo ng Xuanju, may mga taga-nayon na kusang bumuo ng grupo ng tagapagtanggol na nagbabantay araw at gabi. Mahigpit ang seguridad. Hindi ito mukhang ordinaryong mananampalataya. Biglang nagbago ang kulay ng mga mukha ng mga opisyal. Ano ang dapat nating gawin? Huminto siya sandali. Mas lalong kumunot ang kanyang noo. Pinaghihinalaan niya na may gumagamit ng pangalan ng banal na Panginoon upang makuha ang suporta ng mga tao. Nagtipon-tipon para mag-alsa. Ang Kinglu Mountain ay ang lugar na sinasabi ng mga taga-nayon kung saan bumaba ang banal na Panginoon. Kung may balak na mag-alsa, agad na bumalik sa bayan at mag-ulat. Magpadala ng mga sundalo upang pigilan ang lahat ng mga opisyal. Biglang nagbago ang kulay ng mga mukha. Sunod-sunod nilang sinabi, Kuya Lito, ang Kinglu Mountain na ito ay sinasabing may immortal. Magkakaroon ba tayo ng panganib sa pag-akyat sa bundok? Ano ang dapat katakutan?
Kami ay mga opisyal ng pamahalaan na sumusunod sa utos. Kahit may Diyos-Diyosan, hindi ito makakapigil sa aming pag-imbestiga. Ngayong gabi, sa 3 sandali, tutungo kami sa bundok. Walang sinumang pinapayagang umatras. Si Hugo Ramos ay nakatayo sa gitna ng karamihan. Isang kislap ng gintong liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay lihim na nagalak. Tunay na tinutulungan ako ng langit. Ang bundok Kinglu ay may masalimuot na topografiya. Sa gabi, madilim at mahirap lakarin. Kung magdulot ng aksidente sa bundok, maalis si Lito Reyes, at isisi ang kanyang kamatayan kay Lord Sheng. Matutupad ang utos ni Magistrate Vicente, at makakaligtas sa kasalanan. Ito ay isang solong estratehiya na may dalawang benepisyo. Habang si Lito Reyes ay kasama ng mga opisyal na handang bumalik sa nayon, naghihintay sa pagdating ng 3 sandali upang umakyat sa bundok. Si Hugo Ramos ay dumating ng mabilis sa nayon ng Qingjian kasama ang ilang mga taga Luanxi Village. May masamang balita, Pinunong Zhou. Si Magistrate Vicente ay nagpadala ng isang opisyal sa Luanxi Village upang siya satin ang impormasyon tungkol sa Bear Dog Fort. Ang opisyal na iyon ay kanyang alipores. Marahil ay sinusubukan niyang alamin ang tungkol kay Lord Sheng. Naging maputla si Mauro Santos. Agad niyang naalala ang opisyal na umalis sa seremonya ng pagsisimula. Masama. Iyon ay isang espiya na inilagay ni Magistrate Vicente. Marahil ay naipasa na niya ang impormasyon. Samantala, sa loob ng kuweba sa bundok Kinglu, ako ay ningiti ng malamig. Dumating na ang mga opisyal sa bundok. Kung gayon, gagawin ko silang magandang pagtanggap. Ang gabi ay bumalot sa mga bangin ng bundok Kinglu. Si Lito Reyes ay nakasuot ng itim na kasuotan, kasama ang 3 opisyal na naglalakbay sa masungit na daan. Si Hugo Ramos ay nasa hulihan. Ang kanyang mga kamay ay laging nasa loob ng kanyang damit. Mahigpit na hawak ang isang matalas na punyal. Ang pinakabatang opisyal ay bumulong. Kuya Lito, ang bundok Kinglu ay laging liblib. May mga alingawngaw na madalas may mga kakaibang pangyayari. Kami ay 4 lamang. Kung talagang makatagpo kami ni Lord Sheng, mahirap itong harapin. Maraming tao ang madaling maglantad. Ang aming layunin ay alamin ang background ni Lord Sheng. Siya sa atin ang kakaibang koneksyon sa pagitan ng salot at pagtatayo ng templo. Hindi ito sa pilitang pag-atake o pakikipaglaban. May apoy sa unahan. Sumunod si Hugo Ramos sa tingin ni Lito Reyes at pumikit. Sa gitna ng bundok, may mga kumikislap na mahinang ilaw. Maaaring makita ang mga anino ng tao na gumagalaw. Ngayon, nakatayo si Lito Reyes na nakatalikod sa kanya. Ito ang perpektong oras para umaksyon. Huminga ng malalim si Hugo Ramos. Dahan-dahang inilabas ang maikling espada. Nang nasa oras na ang tunog ng hangin sa mga dahon, bigla siyang sumugod patungo sa likod ni Lito Reyes. Sa sandaling halos tumusok ang dulo ng espada sa tela. Biglang may narinig na malakas na sigaw ng halimaw na yumanig sa lambak. Nagulat si Hugo Ramos at napatalon ang kanyang kamay. Lumihis ang espada. Tanging isang mahabang hiwa ang nagawa sa laylayan ng damit ni Lito Reyes. Nakita ang panloob na kasuotan. Anong ingay yon? Biglang lumingon si Lito Reyes. Nakita ang kamay ni Hugo Ramos na hindi pa nakatago. At ang hawakan ng espada na dumulas mula sa kanyang baywang. Hugo Ramos, ano ang gagawin mo? Agad na lumabas ang pawis sa noo ni Hugo Ramos. Magpapaliwanag sana siya. Biglang may sumiklab na apoy mula sa direksyon ng nayon ng Qingjian. Naririnig ang malakas na boses ni Mauro Santos sa dilim. Pumunta sila sa Qinglun Mountain. Ayos na. Hindi na pinansin ni Lito Reyes ang kakaibang pag-ugali ni Hugo Ramos. Alam niya na hindi na ito maaaring ipagpaliban. Sa mga bantay. Seryosong sinabi, bilisan. Dapat tayong umakyat ng bundok. Kailangan nating makita ang banal na Panginoon bago magtipon ang mga taga-nayon. Alamin ang totoo. Tumakbo sila ng mabilis. Sa wakas, nakatakas sila sa mga taga-nayon na humahabol. Nagtatago sa likod ng isang malaking bato. Biglang may malakas na ingay sa paligid. Isang malaking anino ang lumitaw sa liwanag ng buwan. Diyos ko! Anong halimaw ito? Marahil ay masamang espiritu ang nagdudulot nito. Mabilis ang tibok ng puso ni Lito Reyes. Nakapaglakbay siya sa maraming probinsya. Hindi pa siya nakakita ng ganitong kakaibang hayop. Biglang nagkaroon siya ng pag-aalinlangan. Bago pa siya makapag-isip ng mabuti, biglang sumigaw ang piksiw ng malakas. Sumugod ito patungo sa kanila. Kasing bilis ng kidlat. Agad na pinatalsik ang batang babae na nasa hulihan. Si Lito Reyes ay sumigaw at hinila ang alperes sa tabi niya. Tumakbo patungo sa yungib na hindi kalayuan. Bilisan, may yungib doon, pumasok tayo at sumilong. Halos pumasok na ang lahat sa yungib. Nang biglang may malakas na putok mula sa likuran. Ang ulo ng piksiw ay mariing tumama sa bunganga ng yungib. Nagkalat ang mga bato. Muntik nang tuluyang harangan ang bunganga. Sa sandaling iyon ng panganib, biglang nagliwanag ang loob ng yungib ng isang malambot na puting liwanag. Nagulat ang lahat. Tumingala. Nakita nila ang dose-dosenang kumikislap na kristal na naka-embed sa kisem. Nagpapaliwanag sa buong yungib. Ang mas nakakabahala ay, ang mga dingding ay hindi ordinaryong mga ukit, kundi mga totem ng kakaibang hayop na tila totoo. Isang malaking ahas na pumapalibot. Isang mabangis na tigre na nagmamartsa.
Isang alakdan na handa ng umatake. Bawat isa ay may kakaibang kapangyarihan. Sa oras na yon, kalahati na ng katawan ng Pixiu ang pumasok. Mukhang papasok na ito sa yungib. Nagpawis si Lito Reyes sa noo. Mabilis niyang inilabas ang maikling baril sa kanyang baywang. Tinutukan ang kanang mata ng Pixiu. Bang! Sumabog ang apoy, ang bala. Tumpak na tumama sa target. Ang Pixiu ay naglabas ng malagim na sigaw. Dumugo ang mga mata nito. Umurong ng ilang hakbang na pasuray-suray. Nakita ito ng mga alperes. Natakot ito. Nabantayan natin ang bunganga. Ngunit hindi nagtagal ang kaluwagan na yon. Biglang may mainay na mga boses mula sa labas. Sinundan sila ni Mauro Santos kasama ang dose-dose ng mga taga-baryo. Alpersley, paano kayo narito? Bago pa matapos ang kanyang sinasabi. Biglang tumunog sa loob ng yungib ang isang solemn at malayong musika. Ang himig ay makapangyarihan. Parang libu-libong kabalyero na sumusugod. May dalang isang di nakikitang pakiramdam ng panggigipit. Natuyo ang lalamunan ni Lito Reyes. Biglang bumangon sa kanyang puso ang isang di maipaliwanag na paggalang. Ito ay malinaw na isang debosyong pagsamba. Bakit nagkakaroon ng ganitong pakiramdam? Sabay-sabay na tumingala ang lahat. Nakita nila ang isang figura na nakasuot ng puting damit. Dahan-dahang lumapag sa likod ng Pixiu ang liwanag. Ang halimaw na kanina'y mabangis. Ngayon ay naging maamo tulad ng pusa. Tahimik na nakadapa sa lupa. Dahan-dahan kong hinimas ang kanang mata ng Pixiu. Ang kapangyarihan ng makatalisman ay naging gintong liwanag. Unti-unting pumasok sa kanyang sugat. Ang dating nakakatakot na sugat ay mabilis na gumaling. Panauhing galing sa malayo. Ano ang dahilan ng pagbisita sa gabing ito? Labis na nagulat si Lito Reyes. Nakatitig sa harapang figura. Makalipas ang ilang sandali ay nahimasmasan. Diyos, totoo bang may Diyos sa mundo? Nagmulat siya ng bibig. Sasabihin sana ang dala niyang layunin. Ngunit naunahan siya ni Mauro Santos. Banal na Panginoon. Ito si Bantayli. Matandang kaibigan ko. Hindi sila nagbabakasakaling manginsulto. Ito'y para lamang siya sa atin ang salot. Patawarin mo po sana. Nabalitaan ko ang iyong presensya. At nakita ang mga mamamayan na nagtatayo ng templo. Natakot na baka may maling kulto na mangakit. Kaya nagpa siya akong umakyat sa bundok. Nagkasala ako sa iyo. Naway patawarin mo. Sabihin mo, bakit mo ibinabase ang pagpapagaling sa pagtatayo ng templo? Ang pagpapagaling ng salot ay mabuting gawa. Ngunit ang pagtitipon at pagtatayo ng templo, ang mga mamamayan ay masigasig na sumusunod. Tulad ng nasa kasaysayan. Bilang bantay ng kaharian, may tungkulin akong protektahan ang mamamayan. Kailangan kong maging maingat. Mangyaring unawain mo, banal na Panginoon. Tahimik ang loob ng yungib. Lahat ay nakatitig sa akin. Ngunit napangiti ako ng bahagya. At pinalambot ang tono. Walang problema. Ginawa mo ang iyong tungkulin. Nagmamalasakit ka sa bayan. Wala kang kasalanan. Halatang nakahina ng maluwag si Lito Reyes. Pagkatapos ay naalala niya ang taong napalo ng Pixiu at nag-alala. Banal na Panginoon. May isa kaming kasamahang nasugatan ng banal na hayop na ito sa bundok. Malamang na may masamang nangyari. Sinasabi mo ba siya? Pumalakpak si Mauro Santos. 2 taga-nayon ang nagbubuhat ng isang walang malay na tao. Mabilis na mula sa silid ng yungib. Isang iniisip ang pumasok sa aking isipan. Ginamit ko muli ang mahiwagang kapangyarihan ng anting-anting. Isang sinag ng gintong liwanag ang tumama sa kanyang dibdib. Narinig ang ilang maliliit na tunog na kak. Nagising ang pulis. Nasaan ako? Kuya Lito. Hindi ba tayo nasa bundok? Kumusta ang pakiramdam mo, Lawang? Si Lito Reyes ay nagmamadaling lumapit at inalalayan siya. Nang makita siyang biglang gumaling, ito ay tiyak na hindi abot ng medisina. Sa sandaling iyon, si Mauro Santos ay humakbang pasulong. At seryosong sinabi, Mahal na Panginoong Shengxiu, kanina lamang may isang taga-baryo ang nag-ulat na isang alagad ng batas na nagngangalang Paulo Ramos ay kinuha ang plakang ibinigay ni Hukom Vicente at pumunta sa pugad ng mga magnanakaw sa Bear Mountain. Mukhang nakikipagsabuatan siya sa mga tulisan. Biglang lumingon si Lito Reyes kay Hugo Ramos. Nanlalamig ang mga mata. Hugo Ramos, ano ang ginagawa ng kapatid mo sa Bear Mountain? Magsabi ka ng totoo. Namutla si Hugo Ramos at pinilit ang sarili na ipagtanggol. Malamang napagkamalan ako ni Kapitan Zhou. Ang kapatid ko ay may kailangan siguro at bumalik sa bayan. Tiyak na hindi siya makikipagsabuatan sa mga tulisan. Kung napagkamalan ba o hindi, tingnan natin mismo upang malaman. Sabi ko, itinaas ko ang aking kamay. Isang drone ang dahan-dahang bumaba. Ito ang aking kagamitan sa pagsisiyasat. Nakapagtatala ng mga nakaraang eksena. Ang kinaroroonan ng iyong kapatid ay malinaw na nakikita. Bago pa man matapos ang aking sinabi, ay nakita ang drone na nagpaputok ng sinag ng liwanag. Ipinakita nito ang eksena kung saan sinubukan ni Hugo Ramos na patayin si Lito Reyes sa daang bundok. Si Lito Reyes ay parang tinamaan ng kidlat. Nakita si Hugo Ramos na umiiyak ng husto. Nagpupumilit na magpaliwanag. Kuya Lito, napilitan ako.
Si Ginoong Vicente at Ginoong Son ay nanakot sa akin at sa aking kapatid. Kung hindi niyo aalisin si Ginoong Zhu at ikaw, papatayin nila ang aming buong pamilya. Wala na akong ibang mapupuntahan. Ano pa ang ipinagawa ni Ginoong Vicente sa inyo? Wala nang iba. Ang tanging ipinagawa lamang ay patayin ka. At makipagsabuatan sa itim na oso upang wasakin ang nayon. Sabi pa nila pagkatapos ng misyon. Gagantimpalaan kami ng 1,000 pirasong pilak. Nagkaroon ng malaking ingay sa loob ng kuweba. Ang mga alagad ng batas ay nagulat at nagalit. Sila ay nagmura laban kay Ginoong Vicente na walang awa. Binitawan ni Lito Reyes ang kanyang kamay. At hinawakan ang balikat ni Mauro Santos. Kapatid na Zhu, mabilis na ihatid ang mga taga-nayon sa ligtas na lugar. Ang pangkat ng itim na oso ay may daan-daang tao. Lahat sila ay walang awa at malupit. Ang nayon ng Qingjian ay nasa panganib na. Tumawa ng malakas si Mauro Santos. Ang tono ay tiyak na sinabi, huwag mag-alala, pinuno ng batas na Li. Ilang araw ang nakalipas. Sumama ako sa banal na Panginoon patungo sa pugad ng itim na oso. Sa isang galaw, winasak ng banal na Panginoon ang lahat ng 300 tulisan. Matagal nang namatay ang itim na oso. Hindi na ito banta. Napabuntong hininga si Lito Reyes. Ang tingin niya sa akin ay puno ng paggalang. Ibinaling ko ang aking paningin. Kay Lito Reyes, tahimik na nagtanong. Ang taong ito ay nakipagsabuatan sa mga tulisan upang patayin ang kanyang kasamahan. Paano mo siya haharapin? Bilang isang alagad ng batas. Alam ang batas ngunit lumabag pa rin. Nakipagsabuatan sa mga tulisan upang patayin ang kasamahan at mga mamamayan. Ayon sa batas, dapat siyang patayin. Namamaos na boses ni Lito Reyes. Hinugot niya ang kanyang mahabang espada. Isang kislap ng liwanag, bumagsak ang bangkay ni Hugo Ramos. Pagkatapos ay lumingon si Lito Reyes. Humarap sa ibang mga alagad ng batas. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang patalim. Mga kapatid, ang pangyayaring ito ay napakahalaga. Si Hugo Ramos ay nakipagsabuatan kay Ginoong Vicente. Nagdala ng kaguluhan sa mga mamamayan. Karapat-dapat siyang mamatay. Ngunit kung ito ay kumalat, tiyak na magpapakilos sa ahas. Makakasama sa marami pang tao. Tiningnan niya ang lahat. Mabigat ang tinig na sinabi. Kung may magtatanong sa hinaharap. Naiintindihan ba? Huwag kang mag-alala, Kapitan Lito. Alam namin ang gagawin. Ang masamang opisyal na iyon ay nakikipagsabuatan sa mga tulisan. Plano nilang patayin ang lahat sa nayon ng Qingjian. Karapat-dapat siyang mamatay. Isusumbong ko ito sa gobernador upang siya ay mahuli at maparusahan. Matapos sabihin yon ni Lito Reyes ng may diin. Ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang napunta sa host na si Celia Santos na nakalutang sa hangin. Na-unlock ang horse talisman. 72% na ang progreso patungo sa susunod na talisman. Natitira pang 768 puntos ng reputasyon. Tunog ng sistema ang umalingaw sa aking isipan. Naunawaan ko. Kailangan lang magpakita ng himala sa bayan. Upang ma-unlock ang susunod na talisman. Hindi na kailangang mag-abala, Kapitan Lito. Ako mismo ang sasama sa iyo sa gusali ng hukuman. Upang alisin ang masamang opisyal na yon. At wakasan ang panganib magpakailanman. Mabilis na lumapit si Lito Reyes ng 2 hakbang. Banal na Panginoon, hindi ito maaari. Kahit karapat-dapat mamatay si Alcalde Vicente. Siya pa rin ay isang opisyal ng korte. Kung basta-basta natin siyang papatayin, tiyak na dadagsa ang hukbo ng imperyo. At mapapanganib ang mga tao ng nayon ng Qingjian. Ano ang mabuting plano, Kapitan Lito? Mayroon akong isang plano. Pagkalipas ng 3 araw, magkakaroon ng handaan si Ginoong Sofia Santos ng Jingzhou Prefecture. Ang gobernador mismo ay dadalo rin sa piging. Tiyak na dadalo si Alcalde Vicente. Hayaan mo munang bumalik ako sa gusali ng hukuman upang magulat. Magkunwaring magsusumbong tungkol sa nayon ng Qingjian. Humingi ng karagdagang tauhan para sa paglusob. Lihim na mangolekta ng ebidensya ng pagtataksil ni Alcalde Vicente sa mga tulisan. Sa araw ng piging, ilantad ang kanyang mga krimen sa harap ng lahat. Upang wala siyang kalaban-laban. Nang marinig iyon, nanginig si Mauro Santos. Mabilis na sinabi. Banal na Panginoon, ang Ginoong Santos na binanggit ni Kapitan Lito ay si Sofia Santos. Siya ay dating kaklase at matalik na kaibigan ko. Tumango ako. May katiyakan sa aking tono. Ito ay isang ligtas na paraan. Bigyan ko kayo ng 3 araw. Kung hindi niyo maalis sa loob ng 3 araw. Ang alkalde na si Vicente, ako mismo ang kikilos. Para makita ng buong lalawigan kung ano ang tunay na kapangyarihan ng langit. At kung ano ang gantimpala sa mabuti at masama. Nanginig si Lito Reyes. Muli siyang lumuhod sa isang tuhod. Huwag po kayong mag-alala, banal na guro. Tiyak kong gagampanan ko ang misyon. At dadalhin ko ang masamang opisyal sa hustisya. Upang maibalik ang katarungan sa mga tao ng nayon ng Qingjian. Samantala, sa loob ng bulwagan ng distrito ng Jingzhou, si Paulo Ramos ay nakaluhod ng 2 tuhod. At nanginginig na nag-uulat sa opisyal ng lagim sa Beer Village. Ganap na nawasak ang Beer Village. Si Blackbear at ang kanyang mahigit 300 tauhan. Walang nakaligtas. Walang naiwang buhay sa lugar.
Hindi ito tulad ng karaniwang labanan ng mga tulisan. Parang winasak ng isang kakaibang puwersa. Mga hampas lupa lamang iyan. Pag-isipan mong mabuti. May napansin ka bang kakaibang tao? Hindi ako maglilihim, mahal na opisyal. Noong bumaba ako ng bundok, narinig ko ang chismis ng mga tao sa King's Village. May isang puting banal na guro na bumaba sa Kinglu Mountain. Napakamakapangyarihan. Kaya niyang tawagin ang hangin at ulan. Kaya niyang gamutin ang salot. Ang Beer Village ay winasak niya mismo. Ngayon ay naging alagad na ng banal na guro. Nagtipon ng mga tao upang magtayo ng templo. Inaakit ang mga magsasaka. Banal na guro, napakapit ang mga mata ni Alcalde Vicente. May bahid ng kalupitan sa kanyang mga mata. Magaling, Mauro Santos. Nagbitiw ka sa tungkulin at umuwi. Hindi ka pa rin mapakali. Guru Son. Ano sa palagay mo, opisyales? Si Mauro Santos ay laging matuwid. Noong una, dahil sa pagtuligsa sa iyo sa pagtaguyod ng mga tulisan, ay napilitan kang magbitiw sa kanyang tungkulin. Ngayon, sa pangalan ng banal na guro, nagtipon siya ng mga tao. Tiyak na nais niyang maghiganti sa iyo. Kaya, bago pa siya maging matatag, magpadala ng mga pribadong sundalo upang salakayin ang nayon ng Qingjian. Putulin ang ugat, at akusahan si Mauro Santos ng paghihimagsik. Kahit si Sofia Santos ang humarap, wala nang magagawa. Hehe, ito ang nais ko. Iutos ko na tipunin ni Kapitan Kong ang 300 piling sundalo sa paggawaan ng laryo sa silangan ng bayan. Sa oras na yon, ang mga lansangan sa bayan ay desyerto. Ang mga mamamayan ay payat at dilaw ang balat. Ang bangis ng salot ay nananatili pa rin. Si Sofia Santos ay nakadamit pangkaraniwan. Nakatingin siya sa mga mamamayan na nag-aantay ng lugaw. Ang kanyang noo ay kulubot. Ang kanyang anak na si Suwan ay mahinahong nagpayo. Ikaw ay namuno na sa mundo. Hindi na kailangan pang mag-alala sa mga bagay na ito. Ang korte ay may kanya-kanyang plano. One-er. Hindi mo nauunawaan. Magkasama kami ni Mauro Santos sa pag-aaral. Kilala ko ang kanyang pagkatao. Si Vicente Janling ay malupit at sakim. Lihim niyang sinusuportahan ang mga bandido. Ang mga mamamayan ay matagal nang nagtitiis ng hirap. Ngayon ay nagtipon si Mauro Santos ng mga tao upang magtayo ng templo. Kung tunay na mayroong banal na Panginoon, na makapagliligtas sa mga tao sa kabuluhan, kahit na mamatay ako sa pagod, tutulungan ko sila sa lahat ng aking makakaya. Pagkatapos ng kanyang sinabi, isang mabilis na yabag ng kabayo ang narinig. Dumating si Lito Reyes kasama ang ilang constable na nagmamadali. Nang makita si Sofia Santos, agad siyang bumaba mula sa kabayo. Ginoong Santos, bakit kayo narito? Ang bayan ay hindi mapayapa. Mas mabuti nang umuwi kayo ng maaga. Si Constable Lee ay tila nagmamadali. Marahil ay may balita na tungkol sa nayon ng Qingjian. Ginoo, maaari ba tayong mag-usap ng pribado? Ang bagay na ito ay napakahalaga. Hindi dapat ito ipahayag. Dalawang lalaki ang pumasok sa isang silid sa tsaa. Isinara ni Lito Reyes ang mga bintana at pinto. Ang kanyang mga nakita at narinig noong gabing pagsisiyasat sa bundok Kinglu. Sinabi niya lahat kay Sofia Santos, kahangalan. Paano magkakaroon ng immortal sa mundo? Constable Lee, baka naman niloko kayo ni Mauro Santos. Napangiti si Lito Reyes ng mapait. Kumuha siya ng buto na may kislap na ginto mula sa kanyang dibdib. Ginoo, kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata, ako rin ay hindi maniniwala. Ang banal na kapangyarihan sa butong ito ay hindi maaaring peki ng mga panlilinlang ng mga mangkukulam sa lansangan. Ang banal na Panginoon ay nagyabang pa. Sa loob ng 3 araw, kung hindi mahatulan si Alcalde Vicente, ay personal siyang pupunta sa bulwagan ng bayan upang patayin siya. Ngunit mayroon siyang ganoong katapangan. Kahit na si Alcalde Vicente ay malupit, siya ay isang opisyal ng imperyo. Ang pagpatay ng walang pahintulot sa isang opisyal ay isang matinding pagkakasala. Balak ko sanang gamitin ang pagkakataon ng handaan sa kaarawan upang hilingin kay gobernador na magbigay ng katarungan. Ngunit si gobernador ay abala sa mga gawain kamakailan at tinanggihan na ang aking imbitasyon. Ano ang dapat gawin? Si Prepektong Vicente ay malupit at walang awa. Tiyak na sasaktan niya ang nayon ng Qingjian. Si Sofia Santos ay pumikit at nag-isip sandali. Ngunit nang magmulat siya, mayroon ng desisyon sa kanyang mga mata. Sundin mo ang orihinal na plano at bumalik sa bulwagan ng distrito. Magpanggap kang sumasang-ayon kay Prepektong Vicente. Lihim na mangalap ng ebidensya ng kanyang mga kasalanan. Sa araw ng kanyang kaarawan, ako mismo ang makikipagkita sa santo. Kung totoo siyang makapagligtas sa mga tao mula sa kapahamakan, tutulungan ko siyang patalsikin si Prepektong Vicente. Kung siya ay isang manloloko, ilalantad ko ang kanyang tunay na mukha. Matapos magpaalam kay Sofia Santos, si Lito Reyes ay bumalik kasama ang mga alagad ng batas sa bulwagan. Si Prepektong Vicente ay nakaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay mapanuring tinitigan ang lahat. Kapitan Lito, natapos na ba ang investigasyon sa nayon ng Qingjian? At bakit hindi pa bumabalik si Hugo Ramos? Ginoo. Si Mauro Santos ay nakikipagsabuatan sa tinatawag na santa upang magtayo ng templo at linlangin ang mga tao.
Si Hugo Ramos ay aksidenteng nahulog sa bangin at namatay habang nag-imbestiga. Inutusan ko na itong maayos na ilibing. Siyang dali. Si Hugo Ramos ay nahulog sa bangin. Nakita mo mismo. Nanginginig ang buong katawan ni Kianer. Pawis na malamig ang tumulo sa kanyang noo. Mabilis na tumango. Sabi, Ginoo, ako po. Ang nakasaksi mismo. Ang bangin ay napakalalim, walang ilalim. Ilang piraso lamang ng duguan na tela ang natagpuan. Ang alkalde ay nagkunwaring bumuntong hininga. Si Hugo Ramos ay tapat at matapat. Ngunit dumanas ng ganitong malagim na sakuna. Maglaan ng 120 pilak para sa pamilya ng namatay. Pinuno ng mga tanod na sili. Magtrabaho ka ng mabuti. Bukas, dalhin ang mga tao sa nayon ng Kings. Sa katunayan, alamin ang tunay na katayuan ng banal na Panginoon. Kung magkaroon ng pagkakataon, patayin siya sa lugar. Nang umalis si Lito Reyes at ang iba pa, agad na nagdilim ang mukha ni Alcalde Vicente. Tiyak na may sabuatan si Lito Reyes kasama si Mauro Santos. Si Hugo Ramos ay tiyak na pinatay niya. Tagapayo na si Son. Kunin mo si Kianer. Pahirapan sa pagtatanong. Tiyak na malaman ang totoong sitwasyon sa nayon ng Qinjiang. Nang hapon na yon, si Kianer ay nag-iisang naglalakad pauwi. Ay inaresto ni Lolo Liu at dinala sa isang tahimik na bahay sa kanlurang bahagi ng lungsod. Sa madilim na silid, ang alkalde ay nakaupo ng tuwid sa itaas. Malamig ang mga mata. Alas, Kian, magsalita ka ng totoo. Paano talaga namatay si Zhao Pu? Sino ba talaga ang banal na Panginoon ng nayon ng Qinjiang? Si Kianer ay nanginig sa takot. Hindi niya kayanin ang matinding pagpapahirap. Sa sandali, lahat ay inamin, mahal na Ginoo, patawarin mo ako. Si Hugo Ramos ay pinatay ni Kapitan Lito. Dahil nakipagsabuatan siya sa iyo upang dalhin ang itim na oso at lipulin ang King's Village. Ang banal na Panginoon ay tunay na immortal. Nakasuot ng puting damit na lumilipad. Kaya niyang pagalingin ang malalang sugat. At kayang utusan ang mga kakaibang aso. Ang kampo ng oso ay winasak niya mismo. Sinabi rin niya na sa loob ng 3 araw ay darating siya sa bulwagan ng bayan upang patayin ka. Nagtinginan sina Alcalde Vicente at Lolo Son. Parehong may pangamba sa kanilang puso. Si Lolo Son ay bumisi at tumawa. Puro kasinungalingan. Ang kakayahan ng itim na oso. Alam ko, kahit na maambush, hindi kailanman mawawasak ang buong hukbo. Mas mabuting paniwalaan na totoo ito, kaysa paniwalaan na wala ito. Agad na tipunin ang 300 na piling mandirigma. Ngayong gabi ay salakayin ang nayon ng Qinjiang. Ang silid ay tahimik na tahimik. Si Alcalde Vicente ay tahimik saglit. Biglang nagsalita. Tama na. Pakawalan na siya. Si Kianer ay tila pinatawad. Gumulong-gulong siya palabas. Ngunit bigla siyang hinablot sa binti, sandali. Si Guru Son ay kumuha ng maliit na supot ng pilak mula sa kanyang manggas at ipinasok sa kamay ni Kianer. Alam mo kung ano ang dapat sabihin. At kung ano ang hindi dapat, di ba? Nanginginig ang buong katawan ni Kianer. Pinisil niya ng mahigpit ang supot ng pilak. Sunod-sunod siyang tumango, hanggang marinig niyang sumara ang pinto ng bakuran. Saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Nagmamadali siyang umalis. Mas mabuti nang maniwala, kaysa magduda. Sa pagsasabing iyon, pumasok si Weima sa silid. Kumuha siya ng isang tansong susi. Inihagis ito kay Guru Son. Kunin mo ang baluti at mga baril mula sa inabandunang pugon ng ladrilyo sa silangan ng bayan. Pagkatapos, tawagin mo si Guru Kong. Mahal na Ginoo, iyon ang aming 300 piling kawal na itinatago namin. Paano kung walang paano kung? Kung may kakaiba talaga, hayaan nating maranasan ng mga mapanghimagsik na ito ang tunay na kapangyarihan. Kung hindi, lalagyan natin ng dugo ang King's Village. Para tuluyan nang mawala ang problema. Mahal na Ginoo, handa na ang 300 piling kawal. Mangyaring mag-utos, patungo sa Qinjiang Village. Lahat, lalaki man o babae, bata man o matanda. Walang iiwan. Kung sila ay lalaban. Lalo na kung makakita ng isang puting banal na guro. Patayin ng walang awa. Kung may makita kayong kakaibang hayop, gamitin ang mga baril. Kung may hindi inaasahan o hindi maipaliwanag na pangyayari, umalis agad. Ang kailangan ko ay impormasyon. Hindi walang kabuluhang kamatayan. Kung hindi kayo makatakas, magpakawala agad ng kalapati. Iulat, susundin. Habang palayo ng palayo ang mga yapak ng kabayo. Tahimik na nagtanong si Guru Son, mahal na Ginoo, ang paggamit ng pribadong hukbo. Kung ito ay matuklasan. Alam ng mahal na Ginoo. Hindi sumagot si Weima. Tumingin lamang siya sa malayong mga bundok. Darating siya pagkaraan ng 3 araw upang patayin ako. Kahit na siya ay isang immortal. Gusto ko ring makita kung alin ang mas mabilis, ang kanyang mahika o ang bala ng tingga. Sa pagdating ng gabi, tahimik ang nayon ng Qinjiang. Si Mauro Santos ay nagpapatrolya kasama ang mga taga-nayon. Punong bayan, hindi maganda. May mga kabayo na papalapit sa malayo. Hindi bababa sa 300 katao. Mukhang patungo sila sa atin. Anong ikatatakot? Inaasahan na ng banal na Panginoon na gagawa ng desperadong hakbang si Prepektong Vicente. Sa sandaling ito, naghihintay siya sa templo para sa inyong lahat.
Sumunod sa kanyang tingin. Makikita ako na nakasandal sa pintuan ng templo. Walang pakialam ang itsura. Para bang ang panganib sa harap ay hindi mahalaga. Si Prepektong Vicente ay likas na mapaghinala. Mas gugustuhin niyang patayin ang 1,000 ng mali, kaysa palampasin ang isa. Ngayon ay ipakita natin sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng mas mataas pa sa langit. Pagkaraan ng ilang sandali, ang 300 sundalong may itim na baluti ay papalapit na sa pasukan ng nayon. Ang pinunong si Instruktor Kong ay humila sa renda. Sumigaw ng malakas. Ang nayon ng Qingjian ay nakikipagsabuatan sa masasamang tao. Layuning mag-alsa. Sa utos ni Prepektong Vicente. Biglang, bago pa man matapos ang kanyang salita, ang mga makakabayo ay sumugod na parang alon patungo sa pasukan ng nayon. Ngunit wala kahit anong pagbabago sa aking mukha. Para bang ang 300 na ito ay mga langgam na gumagapang. Bahagya kong itinaas ang aking kamay. Isang di nakikitang kapangyarihan ang biglang bumalot sa buong lugar. Ang mga makakabayong nasa unahan, kasama ang kanilang mga kabayo ay biglang tumigil. Para bang bumangga sa isang di nakikitang pader. Ano ang nangyayari? Hindi makagalaw. Sumigaw ang mga sundalo ng may takot. Ngunit natuklasan nila na ang mga kabayo ay tila nakapako sa lupa. Hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Nagbago ang kulay ng mukha ni Instruktor Kong. Mahigpit siyang nag-utos na magpana. Gamitin ang mga baril. Sa susunod na segundo, bumuhos ang mga palaso na parang ulan. At ang mga baril ay pumutok. Ngunit lahat ng mga palaso at bala, sa loob ng 3 dangkal mula sa akin, ay hinarang ng di nakikitang kapangyarihan. Lahat ay nahulog sa lupa. Bahagya kong itinaas ang aking kamay. Sa aking mga mata, may sumisikat na anting-anting. Isang kidlat ng liwanag ang sumilay. Tahimik na ibinalik sa iyo ang lahat ng mga palaso. Ang bala ay biglang umikot ng direksyon. Bumalik sa orihinal na daan ng mas mabilis. Ang mga makakabayo ay tinusok na parang salaan. Sunod-sunod na hiyawan ng sakit. Halimaw, ito ay hindi tao. Isang sundalo ang sumigaw sa pagkabahala. Lumingon at gustong tumakas. Dahil narito na kayo. Huwag na kayong umasang makakaalis. Marahan akong pumitik. Nang daliri, biglang bumuka ang lupa. Lumipad ang mga bato. Ang mga tumatakas na sundalo ay nahulog sa bitak. Sandaling lamang nalulo ng lupa. Siguro kong ay nanghina ang mga binti sa takot. Napaluhod sa lupa. Sumigaw na may luha. Mahal na immortal, maawa ka. May impormasyon ako. Bahagya akong nagtaas ng kilay. Tumalunton ang aking anyo. Dumating sa harap ni Guro Kong. Mahinahong sabi. Pinagmasdan siguro kong nahirap na humihinga. Ang boses ay putol-putol. Si Vicente Xianling ay may suporta ng isang mahalagang tao sa kabisera. Pumikit ang aking mga mata. Bahagyang niluwagan ang pagkakagapos sa kanya, nagpatuloy. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang sumugod si Guro Kong. Hindi pagpapakamatay ang kanyang kilos, kundi pinilit ang natitirang lakas upang buksan ang pintuan ng syahan. Isang puting kalapati ang lumipad mula sa hawla. Sumulpot ang pagmamadali sa mga mata ni Guro Kong. Ngumiti ng nakakatakot ang kanyang mga labi. Tiyak na malalaman ito ng Ginoo. Hindi pa natatapos ang salita. Marahan akong nagtaas ng kamay. Ang kalapating lumipad ng wala pang 3 dangkal ay biglang nanigas sa himpapawid. At naging abo. Napabuntong hininga ako. Matigas ang ulo. Itinaas ko ang kamay upang pakinisin ang bitak sa lupa. Ang mga bangkay ng mga sundalo at ang dugo ay biglang nawala ng walang bakas. Parang hindi naganap ang labanang ito. Si Mauro Santos ang unang lumuhod. Sumunod ang mga taga-nayon, dakilang santo, napakagaling. Sa sandaling iyon, nasa harapan ko ang sistema. Na-unlock na ng host na si Celia Santos ang mga talisman ng kabayo, manok at anggoy. 1% na lang ang layo para makuha ang susunod na anting-anting. Tahimik kong sinabi sa isip ko ang sistema. Kunin ang anting-anting ng aso. Isang hindi pa nararanasang kapangyarihan ang kumalat sa aking buong katawan. Ding! Binabati kita, host, nakuha mo na ang kakayahan ng anting-anting ng aso. Walang kamatayan. Maaaring panatilihing bata ang may-ari magpakailanman. Hindi maaapektuhan ng anumang nakamamatay na pinsala. Sa loob ng korte ng kondado, si Gobernador Vicente ay nakatitig ng matindi sa bintana. Ang kanyang anyo ay balisa. Lumipas ang kalahating oras. Wala pa ring balita mula kay Guro Kong. Lalong lumakas ang kanyang pagkabalisa. Paanong ang 300 piling sundalo ay walang kahit anong senyales? Marahil ang banal na Panginoon ay talagang isang immortal na Ginoo. Tumakas na tayo. Kung kayang lipulin ng banal na Panginoon ang 300 piling sundalo, tiyak na madali niya tayong papatayin. Tumakas. Makakatakas ba ako? Sa mga taong ito, ninakawan ko ang mga mamamayan. Pinahirapan ko ang mga tao. Kahit tumakas ako sa dulo ng mundo, hindi ko maiiwasan ang kapalaran. Ano ang gagawin natin? Ang mga mata ng gobernador ay tila malalim na nag-isip. Parang nahuhulog sa alaala. Tahimik niyang tanong, Guro, alam mo ba? Noong bata ako rin ay isang taong may malasakit sa mundo. 30 taon na ang nakalilipas. Katatapos ko lang pumasa sa pagsusulit, at itinalaga rito bilang opisyal. Nang magsimula akong manungkulan,
Binawasan ko ang mga buwis. At naglabas pa ako ng sariling pera para magtayo ng tulay at kalsada. Siguro Son ay nakatitig sa kanya ng walang imik. Hindi niya inakala na ang sakim at malupit na gobernador na ito ay may ganitong nakaraan. Pero alam mo ba kung paano ako binayaran ng mga tao? Biglang iminulat ng gobernador ang kanyang mga mata. May sumilay na masamang tingin sa kanyang mga mata. Inakusahan nila ako ng pagkukunwaring kabaitan. Sinabi nilang tiyak na may iba akong pakay. May nagkalat pa ng chismis na ninakaw ko ang bigas para sa kalamidad. Kahit na ganoon, tiniis ko na rin. Akala ko pa naman na ang mga mamamayan ay nililinlang ng mga taong may masamang hangarin. Ngunit lumipas muli ang isang taon. Dumating ang matinding tagtuyot. Walang ani ang buong lalawigan. Binuksan ko ang mga bodega upang ipamahagi ang bigas sa mga nasalanta. At nagreklamo pa sila na kulang ang pagkain. Si Zuta Iksi ay nagreklamo na hindi sapat ang pilak na ibinigay ko sa kanya. Kahit nagtipon-tipon sila at sumugod sa opisina ng distrito. Sinira nila ang aking altar. Ninakaw nila ang aking mga ari-arian. At sinunog nila ang aking tahanan. Lumuhod ako sa lupa at nakiusap na tumigil sila. Ngunit tawanan lamang nila ako. Sila ay sumigaw. Tama lang sayo, tiwaling opisyal. Simula noon, naunawaan ko na. Ang mga mamamayan ay isang lahi ng mga hamak. Ang sinumang magpakabuti sa kanila. Sila ang kakagatin. Kung ganoon, bakit ko pa kailangang magpanggap na isang matapat na opisyal? Mas mabuting maging isang masamang tao. Kahit papaano, mabubuhay ako ng masaya. Dahil hindi sila karapat-dapat sa awa. Hayaan silang malaman kung ano ang tunay na takot. Kunin ang lahat ng pulbura mula sa bodega. At palayain ang lahat ng may sakit mula sa timog na bahagi ng lungsod. Magpadala ng mga taksil upang makihalubilo at magkalat ng sakit. Hindi ba kayang pagalingin ng banal na Panginoon ang salot? Tignan natin kung kaya niyang iligtas ang lahat ng mamamayan ng lungsod. Ang piging para sa kaarawan ni Sujin. Sa araw na yon, aking sasabog ang pulbura. Isasama ko ang lahat sa aking kamatayan. Namutla ang mukha ni Ginoong Sun. Mahal na Ginoo, gusto ninyo silang pasabugin. Ang gobernador ay naroroon din. Siya ay isang opisyal ng imperyo. Hindi ba niya ako nais patayin? Mabuti, bibigyan ko siya ng pagkakataong ito. Ngunit nais kong makita ng lahat. Kahit na isang immortal ay hindi makakapagligtas sa mga sinumpaang rebelde. Samantala, biglang may kumatok sa pintuan ng bahay ni Lito Reyes. Binuksan niya ito. Si Paulo Ramos pala. Kuya Lito, patay na ba ang aking kuya? Hindi umiwas si Lito Reyes. Mabigat ang kanyang tinig. Ako mismo ang pumatay sa kanya. Nanginginig si Paulo Ramos. Bigla siyang kumuha ng maliit na kutsilyo mula sa kanyang baywang. Agad na nagsalita si Lito Reyes. Kung gusto mong maghiganti, magpalit tayo ng lugar. May bata pa sa loob ng bahay. Sa hindi inaasahan. Akala mo ba'y hindi ako maghihiganti, Paulo Ramos? Karapat-dapat mamatay ang aking kuya. Noong taon ng matinding tagtuyot, pinatay naming magkapatid ang masamang mangangalakal ng bigas na nagtatago ng supply. Matapos ipamahagi ang bigas sa mga tao. Tumakas kami hanggang dito. Ikaw ang humuli sa amin. Pero naawa ka sa amin. Hindi mo kami isinuko sa mga otoridad. Sa halip, inirekomenda mo kaming maging mga pulis. Ngunit kami naman habang nagsasalita. Binigyan ni Paulo Ramos ng matinding sampal ang sarili. Para mabuhay. Tumulong kami sa masamang gobernador na gumawa ng mga kasuklam-suklam na bagay. Karapat-dapat akong mamatay. Talagang karapat-dapat akong mamatay. Kuya Lito, patayin mo na ako ngayon. Wala akong reklamo. Tumulong si Lito Reyes sa kanya. Mabigat na sabi, tumayo ka na. Ang magkamali at magbago ay may pag-asa pa. Kumusta na si Gobernador Vicente ngayon? Pinunasan ni Paulo Ramos ang kanyang luha. Kuya Lito, nabaliw na si Gobernador Vicente. Nagpadala siya ng 340 sundalo sa nayon ng Kinjian. Wala ni isa sa kanila ang nakabalik. Plano niyang pasabugin ang pulbura sa kaarawan ni Ginoong Santos. Pinalaya rin niya ang mga may sakit mula sa quarantine zone. Para kumalat ang salot. Nanlaki ang mga mata ni Lito Reyes. Agad siyang tumayo. Hindi maganda ito. Dapat nating ipaalam agad kay Ginoong Santos at sa banal na Panginoon. Kinabukasan ng umaga. Kumalat ang mga alingaw sa lungsod. Ang mga tao ay nagsasabi. Darating ang banal na Panginoon kasama ang mga mandirigma. Paggamot sa salot. Ang masamang tao sa bayan. Si Lito Reyes kasama ang ilang pulis ay nagpapatrol sa lansangan. Habang pinapalayas ang mga nagtitipon na kakaibang tao. At maingat na nagmamasid sa paligid. Hindi nagtagal. Nakasalubong nila si Sofia Santos na nakadamit sibilyan. 2 tao ang nagtungo sa isang liblib na sulok. Upang mag-usap. Sandali. Napansin nilang baliw ang pag-ugali ni Gobernador Vicente. Agad silang nagpasyang pumunta sa mansyon ni Sofia Santos ng mas maaga. Upang mahigpit na bantayan ang mabaliw na pakana ni Gobernador Vicente. Pagkasabi pa lamang, may dumating na tao mula sa opisina ng gobernador. Sabi ay personal na bumisita si Gobernador Vicente. Ngayon ay naghihintay sa labas ng mansyon.
Nang marinig ito, agad na hinawakan ni Lito Reyes ang mahabang espada sa kanyang baywang. Ang masamang opisyal na ito ay tiyak na may masamang pakay. Mas mabuti nang samantalahin siya habang hindi pa handa. Dakpin na siya agad. Para walang gulo sa bandang huli. Ngunit pinigilan siya ni Sofia Santos sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Ang kanyang tingin ay seryoso at matalim. Suot pa rin niya ang damit ng isang opisyal ng pamahalaan. Kung bigla tayong kikilos, mabubulabog lamang ang mga ahas. At bibigyan pa siya ng pagkakataong maisakatuparan ang kanyang pakana. Umalis ka muna. Magkunwari na hindi mo ako nakita. Hayaan mo akong alamin muna ang kanyang tunay na layunin. Nang tahimik na umalis si Lito Reyes, inayos ni Sofia Santos ang kanyang damit. Ang kanyang mukha ay biglang naging matalas na parang agila. Naglakad siya patungo sa bulwagan. Gusto niyang makita kung anong nakatagong patibong ang inihanda ng baliw na asong ito na walang takas. Sa loob ng bulwagan, si Gobernador Vicente ay hindi na tulad ng dati na mapagmataas at mapangmangahas. Hindi siya nagpakita bilang isang opisyal na may kapangyarihan. Sa halip parang isang mapagpakumbabang nakababata. Umupo siya sa upuan ng panauhin at mahinahong uminom ng tsaa. Nang makita si Sofia Santos na pumasok, agad siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng peking ngiti. Ginoong Santos, ako ay walang pakundangang dumalaw. Sana ay hindi kayo naabala. Patawad po sa aking pagdudulot ng abala. Walang kibo si Sofia Santos na umupo sa pangunahing upuan. Itinaas niya ang tasa ng tsaa at bahagyang winika, Opisyal Vicente. Abala kayo sa inyong mga gawain. Ngayon ay personal kayong dumalaw. Tiyak na hindi lamang para abalahin ang isang matanda tulad ko. Kung may sasabihin ka, huwag mag-atubiling sabihin. Mahabang buntong hininga ang inilabas ni Ginoong Vicente. Agad na napuno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Sa totoo lang, ngayong araw na ito, ako'y pumunta. Dahil sa alingawngaw ng pagdating ng banal na Panginoon na kumakalat sa lungsod. Ngayon, hindi pa nawawala ang salot. Ang mga mamamayan ay nababalisa. Kumakalat ang mga tsismis, ako ay nagpupursigi ng husto. Ngunit hindi ko kayang patahimikin ang loob ng bayan. Wala na akong ibang magagawa. Kaya pumunta ako upang humingi ng payo kay Ginoong Santos. Kung paano mapapanatili ang kaayusan at mapatahimik ang mga tao. Ang mga salitang ito ay taimtim at taos puso. Kung hindi alam ang totoo, tiyak na iisipin na siya ay isang tapat at malinis na opisyal na nagmamalasakit sa bayan. Tiningnan siya ni Sofia Santos ng isang sulyap. Ang boses ay walang emosyon. Ginoong Vicente, ikaw ang opisyal na namamahala ng kabisera. Ang pamamahala sa lugar at pagpapatahimik sa bayan ay iyong tungkulin. Ako ay matagal nang nagretiro. Hindi na nakikialam sa mga gawain ng pamahalaan. Paano ako makikialam sa iyong tungkulin? Nagbibiro si Ginoong Santos. Agad nang umiti si Ginoong Vicente. Ikaw ay may mataas na dangal at respeto. Malaki ang iyong impluensya sa puso ng mga tao. Kung ikaw lamang ang lalabas, mapapanatag ang loob ng bayan. Ako ay may naisip na solusyon. Ngayong tanghali, ako mismo ay upo sa harap ng tahanan ni Ginoong Santos upang siyasatin ang alingawngaw. Sabay na utusan si Kapitan Lito na dalhin ang mga tauhan upang mapanatili ang kaayusan. Kung ang tinatawag na banal na Panginoon ay tunay na Diyos o isang manloloko, basta't ikaw at ako ay sama-samang nakaupo, ang mga tao ay magkakaroon ng gabay. Ang mga masasamang loob ay hindi makakagawa ng gulo. Sa puntong ito, binago niya ang paksa at tinitigan si Sofia Santos ng may matalim na tingin. Ngunit ang bagay na ito ay napakahalaga. Kailangan mong lumitaw, Ginoong Santos, upang maging sigurado ang lahat. Hinihiling ko sa iyo, Ginoong Santos, na pumunta. Ang mga salitang ito ay tila nag-aanyaya. Ngunit sa totoo ay pinipilit ka niya. Ito ay upang itali si Sofia Santos ng mahigpit sa kanyang plano. Gawin si Sofia Santos na pinakamahalagang bihag at handog sa kanyang pagpapasabog ng sabuatan. Alam na alam ni Sofia Santos ito. Ngunit hindi ito ipinakita sa kanyang mukha. Ngayon ay ang aking kaarawan. Natural na ako ang mamamahala sa loob ng mansyon. Huwag mag-alala, Ginoong Vicente. Sa oras na yon, ako mismo ang lalabas upang makuha ang kasiyasyang sagot. Ang alkalde na si Vicente ay nagalak sa kanyang loob. Muli silang nag-usap ng ilang sandali. Pagkatapos ay tumayo at nagpaalam. Habang pinapanood ang kanyang papalayong likuran, biglang tumigil ang tasa ng tsaa ni Sofia Santos. Isang malamig na patay na intensyon ang sumilay sa kanyang matatandang mata. Ang alkalde na ito ay tiyak na mamamatay ngayon. Samantala, sa loob ng yungib ng King Lu, si Mauro Santos ay nag-ulat ng mga kakaibang galaw sa lungsod sa pamamagitan ng two-way radio. Panginoong Shengshu, masama ang balita. Ang alkalde na si Vicente ay nabaliw. Lihim niyang pinalaya ang mga pasyente sa timog na bahagi ng lungsod. At nagpakalat ng mga tsismis. Sinasabing darating ka sa tanghali upang iligtas ang mundo. Ito ay sinadya niya upang ilagay ka sa mahirap na sitwasyon. Gusto niyang gawing walang magawa ang iyong pagliligtas. At mawalan ka ng tiwala ng mga tao. Nang marinig ko ito, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Kung mas gusto niya akong dayain, lalo ko siyang bibigyan ng kanyang nais.
At ang salot ay lubhang nakakahawa. Kung hindi mo magagagamot ang lahat ng pasyente ng sabay-sabay, magsisimulang magduda ang mga tao sa iyo. Sa oras na yon, magtatagumpay ang sabuatan ng alkalde na si Vicente. Walang problema. Tumayo ako. Ang bagong natamong kapangyarihan ay gumagalaw sa aking katawan. Nagdadala ng hindi pa naranasang tiwala. Isang maliit na payaso. Kahit nakalkulahin niya ang lahat, hindi siya makakagawa ng malaking alon. Ipadala ang aking utos. Hayaan si Lito Reyes at ang iyong mga tauhan. Sa tanghali ngayon, manatili lamang sa labas ng mansyon ng Su upang mapanatili ang kaayusan. Protektahan ang mga inosenteng mamamayan. Ang natitira ay bahala na sa akin. Nakuha ko na ang anting-anting ng aso. Ako ay hindi na mamamatay. Ang dulang ito na maingat na idinirehe ng alkalde na si Vicente ay siyang pinakamagandang entablado para payapain ang lahat ng tao. Kinabukasan ng tanghali. Sa liwasan sa harap ng mansyon Su, puno na ng tao. Ang mga may sakit mula sa lugar ng salot ay nahahalo sa malulusob na tao. Sa bawat mukha, nakasulat ang lubos na kawalan ng pag-asa at pag-asam. Ang hangin ay puno ng amoy ng salot at kakaibang tensyon. Sa loob ng mansyon Su, ang handaan para sa kaarawan ay handa na. Ngunit ang kapaligiran ay nakakasakal na napakabigat. Ang alkalde Vicente ay nakaupo sa pangunahing upuan. Sa kanyang mukha ay nakangiti ng peking ngiti. Paulit-ulit niyang iniangat ang kanyang baso sa mga panauhin. Parang walang alam sa ingay sa labas ng mansyon at sa kanyang sariling pakana. Si Sofia Santos ay nakaupo sa pangunahing pwesto. Ang kanyang ekspresyon ay tahimik. Ngunit sa kanyang mga mata ay may nakatagong pag-ingat. Si Lito Reyes, na tahimik na bumalik sa mansyon, ay nagtatago sa dilim. Ang kanyang kamay ay nasa mahabang espada, mahigpit na pinagmamasdan bawat galaw ng alkalde Vicente. Alam nilang lahat. Dumating na ang huling oras. Ibinalik ng alkalde Vicente ang kanyang baso. Sa kanyang mga mata ay kumislap ang isang bakas ng nakatutuwang liwanag. Tahimik siyang nagbigay ng sulyap kay Guro Sun na nagtatago sa dilim. Ang mga mandirigmang nakatago sa dilim ay agad na sinindihan ang papel na nakabaon sa ilalim ng tuyong buto. Ang mitsa. Ang sumisitsit na tunog ng nasusunog na mitsa ay napakalinaw sa tahimik na mansyon. Sa mismong pinakakritikal na sandaling iyon, biglang nagningning ang ginintuang liwanag sa kalangitan. Hindi makapagmulat ng mata ang apat na tao. Lahat ay otomatikong tumingala. At nakita nila ang isang figura na may puting damit, nakatapak sa makulay na ulap. Dahan-dahang bumaba mula sa langit. Ang taong iyon ay ako, ang mga mamamayan sa liwasan. Biglang sumabog sa napakalakas na sigaw. Lahat ay lumuhod sa lupa. Nagpakita ang banal na Panginoon. Iligtas mo kami, banal na Panginoon. Nang makita ito ng alkalde Vicente, sa halip na mag-alala, siya ay tumawa ng nakatutuwang tawa. Dumating ka na sa wakas. Buti naman dumating ka. Sasamahan ako ng lahat sa kamatayan. Gayunpaman, ang inaasahang malaking pagsabog ay hindi naganap. Nakalutang ako sa itaas ng mansyon Su. Isang mahinang pagtaas lang ng aking kamay. Isang di nakikitang napakalakas na puwersa ang biglang bumaba. Isang malakas na lagabong. Ang lupa ay yumanig ng malakas. Ang buhig ng buong mansyon Su. Ang buong pundasyon ay biglang inangat ng puwersang ito. Nakalutang ito sa gitna ng himpapawid. Ang libo-libong librang pulbura na nakabaon sa ilalim ng lupa. Pati na ang mga bangkay na natakot na nakatitig ay nalantad lahat sa liwanag ng araw. Walang matataguan. Ang buong lungsod, kasama ang lahat ng sundalo sa loob ng gusali ay namangha sa kamangha-manghang kapangyarihang ito na mayayanig ang langit at lupa. Biglang natahimik ang liwasan. Tanging ang mabibigat na paghinga ng mga tao ang natira. Ang ngiti ng Prepektong Vicente ay biglang nanigas. Hindi ito posible, paano nangyari ito? Ang aking pulbura. Bakit hindi gumana ang aking plano? Hindi ko siya pinansin. Dahan-dahan kong inikot ang tingin sa mga taga-nayon na maputla ang mukha sa liwasan. Nag-isip ako. Ang kapangyarihang panggamot ng anting-anting ng kabayo ay naging gintong ulan ng liwanag. Nakalatag sa buong bayan. Sa bawat sikat ng liwanag na umaabot, ang mga pulang pantal sa mga may sakit ay mabilis na nawawala. Ang ubo at mataas na lagnat ay biglang nawawala. Ang mga sugat ay gumagaling sa bilis na nakikita ng mata. Pati ang amoy ng salot sa hangin ay unti-unting nawawala. Wala nang bakas, ramdam ng walang bilang na mamamayan ang pagbabago sa kanilang katawan. Unang-una ay pagkabigla at pagkalito. Pagkatapos ay sumambulat ang malakas na hiyaw at iyak na yumanig sa langit at lupa. Sunod-sunod silang yumukod sa hari ng kalangitan. Alcalde Vicente, ang iyong mga kasalanan ay napakalaki. Nakipagsabuatan ka sa mga bandido. Tinuring mo ang buhay ng mga mamamayan na parang damo. Ngayon ang araw ng iyong paghuhukom. Hindi malakas ang aking boses. Ngunit malinaw itong pumapasok sa tainga ng bawat isa, na may di mapag-aalinlangan ng kapangyarihan. Umaalingkangbaw sa buong lugar. Pagkatapos ng mga salitang iyon, itinuro ko ang aking daliri. Bahagya kong tinapik ang mga bariles ng pulbura na nakalutang sa hangin. At biglang lahat ng bariles ay nakatakas mula sa hindi nakikitang puwersa. Tumataas sila tulad ng mga ibon patungo sa langit.
Sa taas na libu-libong metro, naging makulay at tahimik na mga paputok. Tuluyang gumuho ang loob ni Alcalde Vicente. Siya ay bumagsak sa lupa. Nanginginig ang buong katawan. Hindi maaari. Ano ka ba talaga? Bakit kahit anong kalkulasyon ko ay hindi kita matalo? Itinuturing mo ang mga mamamayan na parang mga langgam. Walang habas mong yayapakan ng buhay. Kung gayon, maranasan mo rin ang maging parang langgam. Dahan-dahan akong bumaba sa harap niya. Sumilay ang talisman ng unggoy. Ang katawan ng alkalde na si Vicente ay mabilis na umikot at lumiit sa harap ng maraming tao. Sa huli ay naging isang daga na puno ng dumi. Sumisigaw ito at tumakbo papasok sa eskinita sa tabi ng kalye. Hindi na siya muling makakabangon pa. Mula noon, wala nang malupit na alkalde na si Vicente sa Jingzhou. Tanging isang makapangyarihang santo na may pagmamahal sa lahat ng tao. Ang pananampalataya sa buhay na santo. Batay sa plaza ng tahanan ng pamilya Su. Simula sa liblib na bayang ito. Tulad ng apoy na mabilis kumalat sa bawat sulok. At ako ay nakatayo sa tuktok ng bundok Qinglu. Nakatingin sa mga taong nasa ilalim. Ang kapangyarihan ng walang hanggang buhay mula sa anting-anting ay dumadaloy sa aking katawan. Noong una, gusto ko lang kumita ng reputasyon. Mamuhay ng payapa. Ngunit nakikita ang paggalang ng lahat. Nakikita ang mga panganib sa ilalim ng kasaganahan. Isang malaking ideya ang sumibol sa aking puso.